Tanga ka ba? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayusin mo ang pagbubuhat niyan? Sayang ang paninda ko. Ang matinis na boses ni Aling Viring ay tila humiwa sa maingay na hangin ng pamilihan. Napatigil ang halos lahat ng tao sa seksyon ng mga isda. Ang mga mata nila ay nakapako ngayon kay Rosa, ang babaeng payat na nakaluhod sa basang semento. Pilit na pinupulot ang mga nagkalat na bangus na nahulog mula sa banyera. Ang amoy ng lansa at ang lamig ng yelo ay kumapit na sa kanyang damit na luma at kupas. Ngunit mas nanunuot ang lamig ng tingin ng mga tao sa paligid. Sorry po, Aling Viring. Nadulas lang po ang kamay ko. Papalitan ko po. Pangako. Nanginginig na sagot ni Rosa habang nangingitim ang kanyang mga kuko sa dumi ng palengke. Papalitan? Saan ka kukuha ng pambayad, ha? Ngumisi ang matada, puno ng panghahamak. Ni pambili nga ng gatas ng anak mo, wala ka. Kaya ka iniwan ng asawa mo eh. Malas ka. Dala mo ay puro kamalasan sa buhay. Ang mga salitang iyon ay hindi sumigaw. Ngunit para kay Rosa, mas masakit pa ito sa sampal. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay ng palengke ay naging ugong na lamang sa kanyang pandinig. Dahan-dahang humigpit ang hawak niya sa madulas na isda. Gusto niyang sumagot, gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Ngunit naramdaman niya ang bara sa kanyang lalamunan, isang pait na hindi maalis-alis ng kahit anong luha. Nanikip ang dibdib niya, tila may kamay na pumipiga rito. Pinipigilan siyang huminga ng maluwag, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa katotohanang walang sino man ang handang makinig sa kanya. Sa mata ng bayang ito, siya ay isang basura na inaanod lamang ng dagat. Sa isang sulok, nakatago sa likod ng mga tumpok ng styrofoam at mga banyera, naroon si Ana. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakuyom sa laylayan ng kanyang kupas na damit. 7 taong gulang pa lamang siya, ngunit ang lalim ng kanyang mga mata ay tila dagat na nagkukubli ng libu-libong bagyo. Kitang-kita niya ang panginginig ng balikat ng kanyang ina habang nilalait ito ni Aling Viring. Gusto niyang sumugod, gusto niyang sigawan ang matanda, pero alam niyang mas lalo lamang mapapahamak si Nanay Rosa kapag gumawa siya ng eksena. Sa halip, tahimik siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan upang tulungan ang ina na damputin ang mga nagkalat na isda. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang grupo ng mga batang hamog ang humarang sa kanya. Sila ang mga anak ng may kaya sa bayan na madalas tumambay sa daungan para pagtawanan ang mga mahihirap. "Uy, tingnan nyo! Andito na yung anak ng baliw!" Sigaw ng isang batang lalaki na may suot na mamahaling sapatos. "Hoy, Ana! Tulungan mo yung nanay mong pulutin yung basura. Bagay naman sa inyo yan eh. Pareho kayong amoy lansa." Isang maliit na bato ang tumama sa balikat ni Ana. Hindi naman ito gaanong masakit sa katawan, ngunit ang hapdi ay tumagos hanggang sa kanyang buto. Hindi siya umiyak. Sanay na siya. Sa murang edad, natutunan na niyang ang luha ay para lamang sa mga mahihina at kailangan niyang maging matatag para sa kanyang ina. Yumuko na lamang siya at nagsimulang pulutin ang isang bangus na puno ng putik. Pilit na hindi pinapansin ang tawanan ng mga bata. Samantala, sa di kalayuan, isang lalaki ang naglalakad sa may boulevard na nakatanaw sa palengke. Si Mateo Alvarez. Iba ang tikas niya kumpara sa mga mangingisda at kargador sa paligid. Ang kanyang polo ay plansado. Ang buhok ay maayos, ngunit ang kanyang mukha ay walang emosyon. Tila isang estatwa na nililok sa kalungkutan. 7 taon na ang nakalilipas mula nang iwan niya ang Maynila upang bumalik dito sa Samar. Dala ang pag-asang matatakasan niya ang multo ng nakaraan. Ngunit kahit anong gawin niya, ang bawat alon sa dagat ay tila bumubulong ng pangalan ng kanyang asawang pumanaw. Napahinto si Mateo nang mapansin niya ang kaguluhan sa gilid ng palengke. Nakita niya ang isang maliit na bata na pinagkakaisahan ng iba. Kumuyom ang kanyang kamao. Ayaw na ayaw niya sa mga nambubuli. Naalala niya kung paano tinalikuran ng sarili niyang pamilya ang asawa niya noon dahil lamang sa ito ay mahirap.
Mabilis na humakbang si Mateo palapit. Ang tunog ng kanyang sapatos sa semento ay sapat na upang mapalingon ang mga batang nanunukso. Nang makita nila kung sino ang dumarating, ang striktong si Senyor Mateo, agad silang nagtakbuhan, palayo na parang mga daga. Iniwan si Ana na nakaluhod sa lupa. Hawak ang maruming isda. Lumuhod si Mateo sa harap ng bata. "Are you okay, Hija?" Malumanay niyang tanong habang iniaabot ang isang malinis na panyo. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Ana. Sa sandaling nagtama ang kanilang mga mata, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Mateo. Ang mga matang iyon, singkit, maitim, at puno ng lungkot. Iyon ang mga mata ni Rosa. Iyon ang mga matang huling nakita niya bago lumubog ang barko 7 taon na ang nakararaan. Parang may kung anong kuryente ang dumaloy sa kanyang buong katawan, nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. "Sino ka?" Bulong ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong takot at pag-asa. "Bakit? Bakit kamukha mo siya?" Sa kabilang banda ng palengke, katatapos lang ni Rosa na linisin ang kalat. Nang lumingon siya upang hanapin ang anak, naramdaman niya ang paghinto ng kanyang puso. Nakita niya si Mateo, ang lalaking minahal niya ng buong jiwa, ang lalaking pumatay sa kanya sa pamamagitan ng pagtalikod, na nakaluhod sa harap ni Ana. Ang takot na naramdaman ni Rosa ay hindi basta takot. Ito ay sindak. Ang alaala ng banta ni Don Enrico, ang ama ni Mateo, ay bumalik ng malinaw sa kanyang isipan. Kapag nagpakita ka o ang anak mo kay Mateo, papatayin ko ang bata. Hindi na nag-isip si Rosa. Ang kanyang katawan ay kumilos ayon sa instinct ng isang inang leon na poprotekta sa kanyang kuting. Mabilis pa sa hangin, tumakbo siya palapit kay Ana, hinablot ang braso ng bata at hinila ito patayo. "Ana, halika na!" Sigaw ni Rosa, ang kanyang boses ay puno ng histerya. Hindi siya lumingon kay Mateo, hindi niya kayang tingnan ang mukha nito. Ang tanging nasa isip niya ay ilayo ang kanyang anak sa panganib. "Wait! Miss, sandali lang!" Tawag ni Mateo. Gulat sa biglaang pangyayari. Tumayo siya upang habulin sila, ngunit ang mag-ina ay mabilis na naglaho sa masikip na eskinita ng palengke, parang usok na tinangay ng hangin. Naiwan si Mateo na nakatayo sa gitna ng daan, nalilito at hinihingal. Yumuko siya at nakita ang isang bagay na naiwan sa pagmamadali ng bata, isang maliit at pudpod na tsinelas na kulay asul. Dahan-dahan niya itong pinulot. Ang liit nito sa kanyang palad. Pinagpag niya ang alikabok dito na para bang isang mamahaling hiyas at ipinatong ito sa malinis na semento ng simbahan sa malapit. Umaasang babalikan ito ng bata. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may kakaibang kaba na nagsasabing ang batang iyon ay hindi lamang isang estranghero. Samantala, sa loob ng isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, sumandal si Rosa sa pinto, habol ang kanyang hininga. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang yakap-yakap si Ana ng mahigpit, tila ayaw na itong pakawalan. Ang amoy ng dagat at ang init ng hapon ay sumasabay sa pintig ng kanyang takot. "Nay, nasasaktan po ako," mahinang daing ni Ana. "Sino po yung mamang yon? Mabait naman po siya. Binibigyan niya ako ng panyo." Umiling si Rosa. Ang mga luha ay nagsimulang pumatak mula sa kanyang mga mata. Pumapatak sa buhok ng kanyang anak. Hinawakan niya ang mukha ni Ana. Tinititigan ito ng may halong pagmamahal at desperasyon. "Makinig ka sa akin, Ana," bulong niya. Ang boses ay nanginginig ngunit matigas. "Huwag na huwag kang lalapit sa lalaking iyon. Huwag kang magpapalinlang sa mga ngiti nila o sa magagandang damit nila. Siya ang dahilan kung bakit tayo nagdurusa." "Bakit po, Nay?" Inosenteng tanong ng bata. Masumigpit ang yakap ni Rosa. Pumikit siya ng mariin. Pilit na inaalis ang imahe ni Mateo sa kanyang isipan. Ngunit naroon pa rin ang sakit ng pagtataksil na inakala niyang totoo. "Dahil ang mga anghel na nakikita mo sa palasyo," sabi ni Rosa, ang boses ay puno ng pait na naipon sa loob ng 7 taon, "ay mga demonyong nagpapanggap lamang
At kapag nakuha na nila ang gusto nila, itatapon ka na lang nila na parang basura. Katulad ng ginawa nila sa akin. Sa labas, nagsimulang kumulog ang langit. Nagbabadyang may parating na unos, katulad ng bagyong nagngangalit ngayon sa puso ng 2 taong pinaglayo ng tadhana at kasinungalingan. Nagising si Rosa na habol ang kanyang hininga. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba sa ritmo ng takot na hindi maalis ng panahon. Ang pawis ay malamig na dumadaloy sa kanyang noo, humahalo sa luha na tila kusanang lumalabas. Sa tuwing siya ay pumipikit, muli na naman niyang napanaginipan ang araw na yon. Ang araw na namatay ang Rosa na dating puno ng pangarap. Sa kanyang gunita, malinaw pa rin ang boses ni Don Enrico, ang ama ni Mateo. Ito ay malamig, walang emosyon, at matalas na parang bagong hasang itak. Naalala niya ang kapirasong papel na iniharap nito sa kanya habang nakaratay siya sa kama ng ospital, sugatan at halos hindi makagalaw. Pirmahan mo ito, ang utos ng matanda. Ipinagbili ka na ni Mateo. Mas pinili niya ang kumpanya kaysa sa isang babaeng katulad mo na walang maibibigay kundi kahihiyan. Bumangon si Rosa at naupo sa banig na sira-sira. Ang tunog ng ulan na nagsisimula nang bumagsak sa bubong na yero ay tila naging karamay niya sa kanyang kalungkutan. 7 taon na ang nakalipas, ngunit ang sakit ng pagtataksil ay sariwa pa rin. Ang akala niyang pag-ibig na wagas ay isa lamang palang laro para sa mga mayayaman. Tiningnan niya ang natutulog na si Ana sa kanyang tabi. Ang mukha ng bata ay payapa, walang muwang sa lupit ng mundo. Hinaplos ni Rosa ang pisngi ng anak. Ito na lamang ang dahilan kung bakit siya humihinga. Kung hindi dahil kay Ana, matagal na sana siyang nagpadala sa tawag ng dagat upang wakasan ang lahat. Sa kabilang dako ng bayan, sa loob ng mansyon ng mga Alvarez, ang katahimikan ay hindi nagdadala ng kapayapaan kundi ng kalumbayan. Nakaupo si Mateo sa mahabang mesa na gawa sa narira. Ang hapag ay punong-puno ng mamahaling pagkain, adobo, kare-kare at sariwang prutas na inihanda ng mga katulong. Ngunit sa gitna ng kanyang plato, ang tanging naroon ay isang piraso ng pritong tuyo at sinangag na kanin. Ito ang paborito ni Rosa. Sa bawat subo ni Mateo, pilit niyang binabalikan ang mga panahong naghahati sila sa kakarampot na ulam noong sila ay nagtatago pa lamang sa isang maliit na apartment sa Maynila. Mas masarap pa ang tuyo noon kaysa sa lahat ng yaman na nasa paligid niya ngayon. Sir Mateo, ang basag ng mayordoma, sa katahimikan habang inilalapag ang isang tasa ng kape. May nahanap po akong lumang folder sa bodega habang naglilinis kami. Mga papeles po yata ito ng daddy niyo noong panahon ng aksidente sa barko. Natigilan si Mateo. Dahan-dahan niyang kinuha ang folder na maalikabok. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang mga ulat medikal at listahan ng mga pasahero. Ang kanyang mga mata ay nanliit nang mapansin niya ang isang pahina na tila pilit na itinago. Ito ay isang resibo mula sa isang pribadong klinika sa kabilang isla. May petsang ilang araw matapos ang lumubog ang barko. Nakasulat doon ang Patient X at isang bayad na napakalaki para sa total silence procedure. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Mateo. Isang kakaibang kaba ang bumalot sa kanya. Bakit magbabayad ang ama niya para sa katahimikan ng isang pasyente? At sino si Patient X? Kinabukasan, sa halip na pumasok sa paaralan, naglakad si Ana patungo sa lumang pantalan. Ang kanyang maliit na bag ay nakasabit sa kanyang balikat, ngunit ang kanyang isip ay wala sa mga leksyon. Gusto niyang makita ulit ang mabait na mama na nagtanggol sa kanya. Natagpuan niya si Mateo na nakaupo sa gilid ng pantalan, abala sa pag-aayos ng isang punit na lambat ng mangingisda. Hindi ito gawain ng isang mayaman, ngunit parang sanay na sanay ang mga kamay nito. Lumapit si Ana ng dahan-dahan. Bakit po kayo laging malungkot? Ang inosente niyang tanong. Nag-angat ng tingin si Mateo at bahagyang ngumiti nang makita ang bata. Ang lungkot sa kanyang mga mata ay panandaliang napawi. Kasi may hinihintay ako na hindi nadadating, sagot niya ng mahina. Gaya po ng papa ko? Tanong ni Ana
Habang umuupo sa tabi nito, ang kanyang mga binti ay nakawit sa gilid ng pantalan. Sabi ni nanay, patay na daw siya. Pero minsan, naririnig ko siyang umiiyak habang kinakausap ang litrato niya. Sabi niya, masama daw si Papa. Pero kung masama siya, bakit siya iniiyakan ni nanay? Natigilan si Mateo. Ang mga salita ng bata ay tumagos sa kanyang puso. Nakita niya ang sarili niya sa pagkalito ng bata. Minsan, baby girl, ang mga matatanda, gumagawa ng mga desisyon na akala nila tama, pero nakakasakit pala. Baka hindi naman masama ang papa mo. Baka naligaw lang siya. May kinuha si Mateo mula sa kanyang bulsa, isang sipit sa buhok na gawa sa makintab na kabibe o sigay. Ito ay binili niya sa palengke kanina dahil naalala niya ang buhok ni Rosa na madalas nitong lagyan ng ganitong palamuti. Para sa'yo, sabi niya sabay abot kay Ana. Bagay iyan sa maganda mong buhok. Nanlaki ang mga mata ni Ana. Talaga po? Bigay niyo po sa akin? Nanginginig ang kamay niya sa tuwa ng tanggapin ito. Ito ang unang beses na nakatanggap siya ng regalo na hindi galing sa basurahan o napulot lang. Nang hapon ding iyon, umuwi si Ana sa kanilang barong-barong na may malapad na ngiti. Ang sipit na sigay ay nakakabit sa kanyang buhok. Kumikinang ito sa dilim ng kanilang bahay. Abala si Rosa sa pagbuburda ng mga basahan upang ibenta. Ngunit napatigil siya nang makita ang palamuti sa ulo ng anak. Saan galing yan? Ang tanong ni Rosa. Ang kanyang boses ay biglang naging matalas. Binigay po ni Tito Mateo. Masayang sagot ni Ana. Yung mabait na mama sa pantalan. Sabi niya, hindi na natapos ni Ana ang sasabihin. Biglang tumayo si Rosa, nilapitan ng anak, at marahas na hinugot ang sipit mula sa buhok nito. Napadaing si Ana sa sakit, ngunit hindi ito pinansin ni Rosa. Ang takot ay muling lumukob sa kanya. Naging galit na nag-alab. Sinabi ko na sa'yo na huwag kang lalapit sa kanya. Sigaw ni Rosa habang nanginginig ang buong katawan. Hindi mo ba ako naiintindihan, Ana? Papatayin ka nila. Lolokohin ka lang nila. Ibinato ni Rosa ang sipit sa dingding. Ang tunog ng pagtama nito sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Kasunod ang pagkalas ng kabibe mula sa pagkakaglo nito. Nasira ang regalo. Napahagulgol si Ana. Bakit po, nanay? Mabait naman siya. Wala naman siyang ginawang masama. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Napaupo si Rosa sa sahig, tinakpan ang kanyang mukha ng mga palad. Ang hagulgol niya ay humalo sa yak ng anak. Gusto niyang yakapin si Ana. Gusto niyang magpaliwanag. Pero paano niya sasabihin sa isang 7 taong gulang na ang lalaking nagbigay ng regalo ay ang sarili nitong ama na nagtakwil sa kanila? Ang bawat kabutihan na ipinapakita ni Mateo ay tinik sa dibdib ni Rosa. Isang patunay na kaya nitong maging mabait sa iba, pero hindi sa sarili niyang asawa. Sa labas, ang langit ay tuluyan ng nagdilim. Ang hangin ay nagsimulang umihip ng malakas. Pinapaypay ang mga yero ng bubong. Isang bagyo ang paparating, dala ang puot ng kalikasan. Nang humupa ang yak ni Rosa, napansin niyang tumahimik na rin ang paligid. Inangat niya ang kanyang ulo. Ana? Tawag niya. Walang sumagot. Tiningnan niya ang sulok kung saan madalas magsiksik ang anak kapag napapagalitan. Wala ito doon. Tumayo si Rosa. Ang kaba ay muling bumara sa kanyang lalamunan. Ana, anak! Lumabas siya ng bahay. Ang ulan ay nagsisimula nang bumagsak ng malalaki at mabibigat. Wala si Ana sa bakuran. Wala siya sa kapitbahay. Ang tingin ni Rosa ay napadako sa maputik na daan na patungo sa bayan, patungo sa direksyon ng mansyon ng mga Alvarez. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Alam niya kung saan pumunta ang bata. Susubukan nitong isauli o ipaayos ang nasirang sipit. Susubukan nitong bumalik sa mabait na mama. Diyos ko, huwag po, bulong ni Rosa habang tumatakbo siya sa gitna ng ulan. Hindi alintana ang kanyang pilay na paa. Kailangan niyang maunahan ang bagyo. Kailangan niyang mabawi ang anak niya bago pa man malaman ni Mateo o ni Don Enrico ang katotohanan. Dahil sa sandaling malaman nila, alam niyang mawawala sa kanya ang lahat.
Ang langit ay tila isang malawak na karagatang itim na bumaligtad at handang lumunod sa buong isla ng Samar. Ang hangin ay humihip ng may puot, dala ang mga patak ng ulan na kasing bigat ng mga bato, humahampas sa bawat bubong at bintana ng bayan. Sa loob ng kanyang itim na SUV, mahigpit ang kapit ni Mateo sa manibela. Ang ilaw ng kanyang sasakyan ay halos hindi makatagos sa kapal ng ulan, ngunit hindi siya tumitigil. Ang kanyang isipan ay kasing gulo ng panahon. Ang natuklasan niyang Patient X sa mga papeles ng kanyang ama ay bumabagabag sa kanya. Isang tinik na unti-unting lumalalim sa kanyang dibdib. Bakit siya hindi mapakali? Bakit ang imahe ng batang si Ana at ang takot sa mga mata ng ina nito ay hindi maalis sa kanyang isip? Pakiramdam ni Mateo, may isang malaking piraso ng kanyang pagkatao ang naiwan sa labas, basang-basa at nanginginig sa lamig. Iniko niya ang sasakyan, pabalik sa daan patungo sa lumang pantalan. Sabi ng konsensya niya, kailangan niyang tiyakin na ligtas ang mga tao sa baybayin, lalo na ang mag-ina na nakatira sa barong-barong. Ang hangin ay humahampas sa gilid ng sasakyan, naglilikha ng tunog na parang mga kamay na pumupukpok at nagmamakaawa. Sa di kalayuan, malapit sa isang malaking puno ng balete na ang mga ugat ay nakalawit na parang mga daliri ng kapre, may naaninag siyang maliit na anino. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Mateo. Pinreno niya ang sasakyan, hindi alintana ang pag-slide ng gulong sa maputik na kalsada. Si Ana. Ang bata ay nakaluhod sa putikan. Ang maliit na katawan ay halos liparin ng hangin. Kinakapan nito ang damuhan, gamit ang nanginginig na mga kamay, tila may hinahanap na kayamanan sa gitna ng unos. Bumaba si Mateo ng sasakyan. Ang lamig ng ulan ay agad na sumampal sa kanyang mukha, tumagos sa kanyang damit hanggang sa buto. Ana! Sigaw niya, ngunit tinangay lamang ng hangin ang kanyang boses. Tumakbo siya palapit. Nakita niyang umiiyak ang bata, hindi dahil sa takot sa bagyo, kundi dahil sa desperasyon. Hawak nito ang isang piraso ng nasirang sipit na sigay, ang regalong ibinigay niya kanina. Ana, anong ginagawa mo dito? Delikado. Sigaw ni Mateo nang makalapit siya. Hinubad niya ang kanyang jacket at akmang ibabalot sa bata nang marinig nila ang isang nakakatakot na lagutok mula sa itaas. Ang sanga ng matandang puno ay bumigay sa lakas ng hangin. Sa isang iglap, kumilos si Mateo. Hinablot niya si Ana at yinakap ito ng mahigpit. Tinalon ang kanilang mga katawan patungo sa gilid ng kalsada. Ang malaking sanga ay bumagsak sa pwesto kung saan sila naroon kanina lamang. Ang mga dahon at kahoy ay lumikha ng kalat sa maputik na lupa. Humihingal si Mateo. Naramdaman niya ang panginginig ng maliit na katawan ni Ana sa kanyang bisig. Ang init ng katawan ng bata ay hindi normal. Nag-aapoy ito sa lagnat. Tito, yung sipit ko. Bulong ni Ana, ang nangngipin ay nanginginig sa ginaw. Hayaan mo na yon, Ana. Ang importante buhay ka, sagot ni Mateo. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Binuhat niya ang bata. Hindi na sila makakabalik sa sasakyan dahil naharangan na ng natumbang puno ang daan. Ang tanging masisilungan ay ang lumang health center na ilang metro lang ang layo. Isang gusaling inabandona na at puno ng agiw. Pero may matibay na pader at bubong. Tinakbo ni Mateo ang distansya, yakap-yakap si Ana na parang sarili niyang anak. Sinipa niya ang pintuan ng lumang health center upang bumukas ito. Sa loob, madilim at amoy luma, ngunit ligtas sila sa hagupit ng hangin. Ibinaba niya si Ana sa isang lumang papag na gawa sa kahoy. Ang bata ay namimilipit, ang mga mata ay nanlalabo. Nanay, gusto ko kay nanay. Ungol nito. Shh! Mahahanap din tayo ng nanay mo. Pag-aalon ni Mateo habang pinupunasan ang basang buhok ng bata gamit ang tuyong parte ng kanyang damit. Magpapahinga muna tayo dito. Sa labas, ang kulog ay gumuhit ng matalim na liwanag. Kasunod ang isang dagundong na yumanig sa buong gusali. Napasigaw siya na at nagtakip ng tainga, umiiyak ng malakas. Upang pakalmahin ang bata,
Ginawa ni Mateo ang nag-iisang bagay na alam niyang nakakapagpatahan. Hinawakan niya ang kamay ni Ana at nagsimulang humuni. Isang lumang himig na 7 taon na niyang hindi kinakanta. Ito ang awiting nilikha niya noon para sa kanyang asawa, isang sikretong kanta ng kanilang pag-ibig. Sa lilim ng alon, ikaw ay akin. Sa gitna ng unos, di ka lilisanin. Malalim at pumipiyok ang boses ni Mateo, puno ng emosyon. Dahan-dahang tumahan si Ana. Ang hikbi ng bata ay napalitan ng mabibigat na paghinga. At sa isang sandaling nagpatigil sa mundo ni Mateo, sumabay ang bata sa pag-awit. Ang boses ni Ana ay mahina, parang bulong ng hangin, pero tama ang tono, tama ang bawat salita. Ang bituin sa langit, ating susungkitin. Basta't kasama ka, takot ay papawiin. Napatigil si Mateo. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang lamig na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng isang nakakapasong kaba. Paano? Paano alam ng batang ito ang kantang iyon? Wala siyang ibang pinagkantahan nito, kundi si Rosa. Hindi ito kanta sa radyo. Ito ay kanta ng kanilang kaluluwa. Ana? Nanginginig na tanong ni Mateo. Hawak ang balikat ng bata. Saan? Saan mo natutunan ang kantang yan? Tumingin si Ana sa kanya. Ang mga mata ay pungay na pungay dahil sa lagnat. Kanta po ni nanay iyan. Kinakanta niya gabi-gabi para makatulog ako. Bago pa man maproseso ni Mateo ang narinig, biglang bumukas ang pinto ng health center ng Padabog. Ang hangin at ulan ay pumasok sa loob kasabay ng isang anino. Si Rosa, basang-basa, ang buhok ay nakadikit sa mukha. Ang damit ay punit sa laylayan at ang paa ay dumudugo dahil sa pagtakbo ng nakayapak. Mukha siyang isang baliw na sumugod sa impyerno para bawiin ang kanyang kaluluwa. Ngunit sa mga mata niya walang kabaliwan, tanging ang purong puot at takot ng isang ina. Nang makita niya si Mateo na nakahawak kay Ana, isang sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. Hindi sigaw ng tao, kundi ng isang hayop na nasasaktan. Bitawan mo ang anak ko. Sumugod si Rosa. Hindi niya ininda ang sakit ng kanyang pilay na paa. Tinulak niya si Mateo ng buong lakas. Dahil sa gulat, napaatras si Mateo at nabunggo sa dingding. Agad na dinaluhan ni Rosa si Ana, niyakap ito ng mahigpit at hinarang ang sariling katawan sa pagitan ng anak at ng lalaking inaakala niyang papatay sa kanila. Rosa? Bulong ni Mateo. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang dasal. Sa liwanag ng kidlat na tumapos sa dilim ng silid, nakita niya ng malinaw ang mukha ng babae. Mas payat, mas matanda, at puno ng peklat ng hirap. Pero siya iyon. Ang asawang iniyakan niya sa libingan na walang laman. Ang babaeng laman ng bawat panaginip at bangungot niya. Buhay ka. Humakbang si Mateo palapit. Ang kanyang mga kamay ay nakaabot. Gustong hawakan ang mukha nito para tiyaking totoo. Diyos ko, Rosa. Akala ko patay ka na. Huwag kang lumapit, sigaw ni Rosa. Dumampot siya ng isang piraso ng kahoy na nakakalat sa sahig at itinutok ito kay Mateo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi sa ginaw, kundi sa galit. Ang mga mata niya ay nag-aapoy. Para sa iyo, matagal na akong patay, Mateo. Di ba yun naman ang gusto niyo? Ang burahin ako? Ang itapon ako na parang basura para maging malinis ang pangalan ng pamilya mo? Natigilan si Mateo. Ang sakit sa boses ni Rosa ay tumagos sa kanya. Anong sinasabi mo? Hinanap kita. Halos mabaliw ako kakahanap sa'yo. Sinabi ni Papa na wala na hindi nakita ang katawan mo. Sinungaling, putol ni Rosa. Ang luha ay humalo sa ulan sa kanyang mukha. Huwag mo akong daanin sa mga drama mo. Alam ko ang totoo. Nakita ko ang pirma mo. Ibinenta mo ako, Mateo. Kapalit ng kumpanya, kapalit ng mana mo. Pumayag kang ilayo ako at patayin sa mga records. At ngayon pati anak ko gusto niyong kunin. Hindi totoo yan, sigaw ni Mateo. Ang luha ay nagsimula na ring pumatak. Ang kanyang isip ay naglalakbay pabalik sa folder na nakita niya.
Ang Patient X, ang Total Silence Procedure. Unti-unting nabubuo ang puzzle at ang katotohanan ay masakit pa sa anumang pisikal na sugat. Niloko siya. Niloko silang dalawa. Rosa, maniwala ka. Wala akong alam. Mahal kita. Ikaw lang ang minahal ko. Mahal. Tumawa si Rosa ng mapakla. Isang tawang puno ng hinagpis. Kung mahal mo ako, bakit hindi mo ako ipinaglaban nung nag-agaw buhay ako? Bakit hinayaan mong babuyin ng ama mo ang pagkatao ko? At ngayon, babalik ka, magpapakabait ka sa anak natin. Para ano? Para kunin siya at itapon ulit ako? Biglang umubo ng malakas si Ana. Ang bata ay nagsimulang manginig ng matindi. Ang kanyang balat ay namumutla na. Nanay, ang lamig. Bulong ni Ana. Nawala ang galit sa mukha ni Rosa at napalitan ng takot. Ana, anak, andito na si nanay. Huwag kang bibitaw. Hinawakan niya ang noo ng bata. Napakainit. Kailangan niya ng gamot, Rosa. Mataas ang lagnat niya. Baka pulmonya yan, sabi ni Mateo. Humakbang siya palapit. May first aid kit sa sasakyan ko. Pero kailangan nating, wag mong hawakan ang anak ko. Bulyaw ni Rosa. Pero nakita ni Mateo ang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Mahal ni Rosa ang bata higit sa galit niya kay Mateo. Please, Rosa. Pagsusumamo ni Mateo. Lumuhod siya, hindi bilang isang mayaman na don, kundi bilang isang amang nagmamakaawa. Galit ka sa akin, sige. Saktan mo ako, sige. Pero parang awa mo na, huwag mong idamay si Ana. Anak ko rin siya. Hayaan mo akong tulungan siya. Ang mga salitang anak ko rin siya ay tila nagpatahimik sa bagyo sa labas. Nagkatitigan sila. Sa loob ng ilang segundo, nakita ni Rosa ang Mateo na minahal niya noon. Ang lalaking handang gawin ang lahat para sa kanya. Nakita niya ang sinseridad na pilit niyang tinatanggihan sa loob ng 7 taon. Dahan-dahang binaba ni Rosa ang hawak niyang kahoy. Ang kanyang balikat ay bumagsak sa pagod at kawalan ng pag-asa. Wala siyang pera, wala siyang gamot. Kung paiiralin niya ang pride, mamamatay si Ana. Kapag nagsimula si Rosa, ang boses ay basag. Kapag may nangyaring masama sa kanya, papatayin kita, Mateo. Isumpa man ako ng Diyos, papatayin kita. Tumango si Mateo. Tanggap ko. Mabilis na kumilos si Mateo. Hinubad niya ang kanyang basang polo at isinampay ito para matuyo. Naiwan siyang naka-undershirt. Kinuha niya si Ana mula sa mga bisig ni Rosa. Sa paglipat ng bata, nagdikit ang kanilang mga balat. Ang lamig ng kamay ni Rosa at ang init ng katawan ni Mateo ay nagdulot ng isang kakaibang kuryente. Isang pamilyar na pakiramdam na pilit nilang kinalimutan. Napasinghap si Rosa at mabilis na umiwas ng tingin. Inihiga ni Mateo si Ana sa mas tuyong parte ng papag. Wala siyang gamot dito, nasa sasakyan na malayo at nakaharang. Kailangan natin siyang painitan. Yakapin mo siya sa kabila, yayakapin ko siya sa kabila. Body heat lang ang meron tayo ngayon hanggang sa humupa ang bagyo. Wala nang nagawa si Rosa kundi sumunod. Humiga siya sa tabi ng anak, samantalang si Mateo ay humiga sa kabila. Nasa gitna nila si Ana, ang bunga ng kanilang pag-ibig na winasak ng tadhana. Sa maliit at madilim na silid na yon, habang ang bagyo ay nagngangalit sa labas, ang dating mag-asawa ay muling magkatabi matapos ang 7 taon. Dinig na dinig ni Rosa ang tibok ng puso ni Mateo. Amoy na amoy niya ang pamilyar na pabango nito na humalos sa amoy ng ulan at pawis. Gusto niyang humiyaw, gusto niyang tumakbo, pero hindi pwede. Nakakulong siya sa sitwasyong ito. Rosa, bulong ni Mateo sa dilim. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang pumatong sa kamay ni Ana na nakapatong naman sa kamay ni Rosa. Patawarin mo ako. Kahit hindi ko alam kung anong kasalanan ko, aalamin ko at pagbabayaran ko. Naramdaman ni Rosa ang mainit na luha na tumulo sa kanyang pisngi. Hinigpitan niya ang hawak kay Ana. Huli na ang lahat, Mateo. Sagot niya ng mahina. Tila pagod na sa laban ng buhay. Huwag ka nang umasa.
Dahil sa oras na tumigil ang ulan na ito, kukunin ko ang anak ko at lalayo kami sa'yo. At sisiguraduhin kong hindi mo na kami makikita kahit kailan. Pumikit si Mateo. Nilulunok ang pait ng banta. Alam niyang hindi ito biro. Alam niyang ito na ang simula ng pinakamahirap na laban sa buhay niya. Hindi ang bagyo sa labas ang kalaban niya, kundi ang pader na itinayo ng kasinungalingan sa puso ng babaeng mahal niya. Sa labas, isang matalim na kidlat ang muling gumuhit na sinundan ng kulog na tila nagbabadya ng isang digmaan. At sa loob ng health center, sa pagitan ng dalawang pusong sugatan, nagsisimula pa lamang ang tunay na unos. Ang amoy ng alkohol at gamot sa loob ng ospital ay tila sumasakal sa lalamunan ni Mateo. Nakaupo siya sa isang mahabang bangko sa labas ng emergency room. Ang kanyang mga kamay ay magkadaop at nakasapo sa kanyang noo. Sa bawat pagbukas ng pinto, umaasa siyang lalabas ang doktor na may magandang balita. Ngunit ang tanging lumalabas ay ang malamig na hangin ng aircon na nagpapataas ng kanyang balahibo. Sa kabilang dulo ng bangko, nakaupo si Rosa. Ang distansya sa pagitan nila ay ilang metro lamang, ngunit pakiramdam ni Mateo ay namamagitan sa kanila ang isang malawak na karagatan. Nakayuko si Rosa. Ang kanyang mga balikat ay nakabagsak sa pagod. Ang suot niyang damit ay tuyo na, ngunit gusot-gusot at puno ng mantsa ng putik. Mula sa bagyo. Hindi siya umiimik. Hindi siya tumitingin. Para siyang isang estatwa na nililok sa purong pagdurusa. Lumapit ang isang nurse, hawak ang clipboard. "Mrs. Alvarez?" tawag nito. Agad na nag-angat ng tingin si Rosa, ngunit mabilis ding nagbago ang kanyang ekspresyon nang ma-realize niya na tinawag siya sa apelyido ng kanyang asawa. Rosa na lang ho. Madiin niyang pagtatama, ang boses ay paos at mahina. Pasensya na po, Ma'am Rosa." Medyo nahihiyang sagot ng nurse. Stable na po ang lagay ni Ana. Bumaba na ang lagnat niya dahil sa antibiotics, pero kailangan niya pong manatili dito ng ilang araw para ma-monitor ang baga niya. Ito po ang reseta para sa mga gamot na kailangan niyang inumin agad. At kailangan din po naming humingi ng partial deposit para sa kwarto. Inabot ni Rosa ang papel. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang listahan. Ang halagang nakasulat sa ibaba ay sapat na upang pakainin sila ni Ana sa loob ng kalahating taon. Napalunok siya. Dahan-dahan niyang kinapa ang bulsa ng kanyang palda, kahit alam naman niyang wala siyang mahuhugot doon, kundi hangin at kahihiyan. "Miss," simula ni Rosa. Pilit na pinatatatag ang boses kahit gusto na niyang lumubog sa kinatatayuan niya. Pwede bang promissory note mo na? Babayaran ko ho. Pangako, maglalaba ako. Magtitinda, kahit ano." Tumingin ang nurse sa kanya ng may halong awa at alinlangan. Bago pa man ito makasagot, tumayo si Mateo at humakbang palapit. Kinuha niya ang papel mula sa kamay ng nurse. "I charge mo lahat sa account ko," sabi ni Mateo sa matatag na tono, hindi tumitingin kay Rosa. "Private room, lahat ng gamot, lahat ng kailangan ng bata. At huwag mong ilalagay ang pangalan ko sa resibo. Ilagay mo anonymous donor." "Yes po, Sir Mateo," mabilis na sagot ng nurse bago ito umalis. Tila nakahinga ng maluwag na hindi na niya kailangang maging kontrabida. Naiwan silang dalawa. Ang katahimikan ay bumalik, mas mabigat kaysa kanina. "Hindi ko kailangan ng pera mo," basag ni Rosa sa katahimikan. Ang boses niya ay matalim, parang bubog. "Hindi mabibili ng pera mo ang nawala sa amin." Humarap si Mateo sa kanya. Nakita niya ang pagod sa mga mata ni Rosa. Ang mga linyang hindi naman dapat naroon sa mukha ng isang babaeng nasa 30 anyos pa lamang. "Alam ko," sagot niya ng mahinahon. "Pero kailangan ni Ana ng gamot. Kung galit ka sa akin, Rosa, ibuhos mo lahat. Sampalin mo ako, saktan mo ako. Pero parang awa mo na. Huwag mong ipagkait sa anak natin ang tulong na kaya kong ibigay." Tumayo si Rosa at hinarap siya. Sa unang pagkakataon ngayong gabi, tinitigan siya nito sa mata. "Anak?" Mapaklang tanong nito. Ngayon mo lang siya tinawag na anak, kung kailan malaki na siya at may pakinabang na sa konsensya mo. 7 taon, Mateo.
7 taon kaming namuhay sa putikan. Nasaan ka noong mga panahong yon? Naghahanap ako. Halos pasigaw ng sagot ni Mateo, ngunit agad niyang ibinaba ang boses nang mapansin ang pagtingin ng ibang tao. Akala ko patay ka na. Iyon ang sinabi nila sa akin. Nagluksa ako, Rosa. Araw-araw akong namamatay sa kakaisip sa inyo. Sinunggaling! Bulong ni Rosa at tinalikuran siya nito upang pumasok sa kwarto ni Ana. Ang pagsara ng pinto ay naging pader na muling naghiwalay sa kanilang dalawa. Umuwi si Mateo sa mansyon ng mga Alvarez na may dalang bagong bigat sa kanyang dibdib. Ang bawat sulok ng bahay na yon ay tila naghuhiyaw ng kasinungalingan. Dumiretso siya sa library kung saan naghihintay ang matandang mayordomo na si Mang Carding. Sir Mateo, gabi na po. Kumain na ho ba kayo? Tanong ng matanda. Hindi sumagot si Mateo. Sa halip inilapag niya ang folder na nahanap niya kanina sa mesa. Ang folder na naglalaman ng tungkol sa Patient X. Mang Carding, panimula ni Mateo. Ang boses ay seryoso at nagbabanta. Kilala kita mula bata pa ako. Ikaw ang nagturo sa akin magbisikleta. Ikaw ang nagpupunas ng luha ko noong namatay si Mama. Kaya't pakiusap, huwag mo akong bobulahin ngayon. Namutla ang matanda. Yumuko ito at pinaglaruan ang laylayan ng kanyang uniforme. Alam mo ba? Tanong ni Mateo. Alam mo bang buhay si Rosa at ang anak ko sa loob ng 7 taon? Ang katahimikan ni Mang Carding ay sapat na sagot. Isang hikbi ang kumawala sa matanda bago ito lumuhod sa harap ni Mateo. Patawarin niyo ako, Sir Mateo. Humahagulgol na, sabi ng matanda. Wala akong magawa. Si Don Enrico, tinakot niya kami. Sinabi niya na kapag may nagsalita, papatayin niya ang pamilya namin sa probinsya. Sinabi niya na para din daw ito sa ikabubuti niyo, na masisira ang kinabukasan niyo kung mananatili kayo sa isang tindera ng isda. Napapikit si Mateo. Ang galit ay gumapang mula sa kanyang tiyan paakyat, sa kanyang lalamunan. Ang kanyang sariling ama, ang taong tinitingala ng buong bayan bilang pilantropo, ay isang halimaw na sumira sa kanyang pamilya. Hinawakan niya sa balikat si Mang Carding at itinayo ito. Hindi ko kailangan ng patawad mo, Mang Carding, sabi ni Mateo. Ang boses ay basag. Kailangan ko ang katotohanan. Lahat ng nalalaman mo, sasabihin mo sa akin. Ngayon din. Kinabukasan, habang tulog pa si Ana sa ospital at nagbantay ang isang nurse, umuwi saglit si Rosa sa kanilang barong-barong upang kumuha ng ilang gamit. Pagdating niya, nakita niya ang isang pamilyar na kotse na nakaparada sa maputik na daan. Nakatayo si Mateo sa labas ng kanilang bakod na gawa sa lumang yero. Nakita ni Mateo ang kalagayan ng bahay nila sa liwanag ng araw. Mas masahol pa ito kaysa sa inaakala niya. Ang dingding ay may mga butas na tinatakpan lang ng karton. Ang sahig ay lupa na naging putik dahil sa ulan. Anong ginagawa mo dito? Sita ni Rosa habang papalapit. Hindi sumagot si Mateo. Nakatingin lang siya sa bintana kung saan tanaw ang maliit na kusina. Nakita niya ang isang platong may tira-tirang pagkain, kalahating itlog na maalat at maraming kanin. Diyan kami kumakain, sabi ni Rosa. Sinusundan ang tingin niya. Diyan natutulog, diyan nangangarap, malayo sa aircon at malambot na kama mo. Di ba? Rosa, hakbang ni Mateo palapit. Sumama na kayo sa akin. Hindi nararapat kay Ana ang ganitong buhay. Marami akong kwarto sa mansyon. Kahit hindi mo ako kausapin, kahit hindi mo ako tignan, basta hayaan mo lang akong ibigay sa inyo ang komportableng buhay. Tumawa si Rosa ng mapakla. Pumasok siya sa loob ng bahay at may kinuha mula sa ilalim ng isang lumang tampipi. Lumabas siya bitbit ang isang piraso ng papel na gusot-gusot na at naninilaw na sa kalumaan. Komportableng buhay! Sigaw ni Rosa sabay bato ng papel sa dibdib ni Mateo. Ang papel ay tumama sa kanya at dahan-dahang nahulog sa putikan. Gaya ng presyo ng pagbebenta mo sa akin noon? Ayan! Ayan ang ebidensya ng pagmamahal mo, Mateo. Basahin mo para maalala mo kung gaano ka kawalang hiya. Pinulot ni Mateo ang papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig.
habang binabasa ang nilalaman. Ito ay isang deed of agreement. Isang kasunduan na nagsasabing tinatanggap ni Rosa ang halagang 5 milyon kapalit ng paglayo kay Mateo at pagpapawalang bisa ng kanilang kasal. Sa ibaba, naroon ang pirma ni Rosa na halatang pineke dahil masyadong maayos at ang pirma niya, ang pirma ni Mateo. Natigilan si Mateo. Tinitigan niya ang pirma. Sa unang tingin, kamukhang kamukha ito ng sa kanya. Ang kurba ng M, ang diin ng tinta. Pero bilang isang taong pumipirma ng daan-daang dokumento sa kumpanya, alam niya ang bawat indayog ng sarili niyang sulat. May isang maliit na tuldok sa dulo ng kanyang pirma na lagi niyang inilalagay bilang habit. Isang bagay na walang ibang nakakaalam kundi siya. Wala ang tuldok na yon sa papel na ito. At mas higit pa doon, ang petsa ng dokumento. Ang petsang nakalagay ay Oktubre 12, 2018. Rosa, anggat ni Mateo ng tingin, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa realisasyon. Noong October 12, nasa ICU ako. Comatose ako ng 2 linggo pagkatapos ng aksidente. Paano ako pipirma ng dokumento kung hindi ko nga maigalaw ang daliri ko noon? Natigilan si Rosa. Ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng pagkalito. Anong sinasabi mo? Peke ito, madiin na sabi ni Mateo. Nilamukos niya ang papel sa kanyang kamao. Ang galit kay Don Enrico ay sumabog sa kanyang dibdib. Hindi ako pumirma nito. Hindi kita ibinenta at hindi kita ipagpapalit sa kahit anong yaman sa mundo. Humakbang palapit si Mateo kay Rosa, hindi na bilang isang nasasakdal, kundi bilang isang lalaking handang makipagpatayan para sa katotohanan. Niloko tayong dalawa, Rosa, at sisiguraduhin kong pagbabayaran ng ama ko ang bawat luhang pumatak sa mga mata mo. Sa sandaling iyon, ang pader ng galit na itinayo ni Rosa sa loob ng 7 taon ay nagkaroon ng unang lamat. Tinitigan niya si Mateo. Hinahanap ang kasinungalingan. Pero ang nakita lang niya ay ang parehong sakit na nararamdaman din niya. Hindi dumating si Mateo kinabukasan lulan ng kanyang magarang sasakyan. Wala na rin ang suot niyang mamahaling Amerikana na parang baluti na naghihiwalay sa kanya sa mundo ng mga pangkaraniwang tao. Sa halip, dumating siya ng madaling araw, kasabay ng pagtilaok ng mga manok at paglabas ng mga mangingisda sa laot. Nakasuot lamang siya ng simpleng puting t-shirt at maong na kupas. Ang tanging dala niya ay hindi pera o alahas, kundi isang sako ng bigas, mga gamot, at isang kahon ng gatas. Naabutan niya si Rosa na nagwawalis sa harap ng kanilang barong-barong. Ang lupa ay basa pa rin mula sa bagyo at ang hangin ay may dalang lamig na sumisiksik sa buto. Nang makita ni Rosa ang paglapit ni Mateo, agad na nanigas ang kanyang katawan. Ang walis tingting sa kanyang kamay ay tila naging sandata na handa niyang gamitin anumang oras. Anong ginagawa mo dito? Ang malamig na bungad ni Rosa. Hindi siya tumingin sa mata ni Mateo. Nakatuon ang kanyang paningin sa sako ng bigas na binababa nito sa lupa. May dala akong agahan, Rosa, sagot ni Mateo. Ang boses niya ay mababa, walang halong pag-uutos, puno lamang ng pagpapakumbaba. At gamot para kay Ana. Kailangan niyang inumin ito mamayang 8:00. Hindi namin kailangan ng awa mo, mabilis na sagot ni Rosa. Akmang sisipain niya ang sako ng bigas palayo, ngunit mabilis na nagsalita si Mateo. Hindi ito awa, Rosa. Obligasyon ko ito. Pagtatama ni Mateo. Lumuhod siya upang ayusin ang pagkakatayo ng kahon ng gatas na muntik nang matumba. Galit ka sa akin. Tanggap ko yon. Sumpain mo ako. Ipagtabuyan mo ako. Karapatan mo yan. Pero huwag mong idamay ang sikmura ng anak natin. Hayaan mong magalit ka sa akin habang busog si Ana. Natahimik si Rosa. Ang mga salitang yon ay tumama sa kanya. Gusto niyang panindigan ang kanyang pride. Gusto niyang ibato pabalik sa mukha ni Mateo ang lahat ng tulong nito. Ngunit naisip niya si Ana na natutulog sa loob, payat at nanghihina pa mula sa lagnat. Ang pride ba niya ang magpapakain sa bata? Ang galit ba niya ang magpapagaling sa ubo nito?
Tinalikuran niya si Mateo at pumasok sa loob ng bahay nang walang imik, iniwang nakabukas ang pinto. Ito ay isang tahimik na pahintulot, isang maliit na siwang sa pader na kanyang itinayo. Sa mga sumunod na araw, naging ritual na ito. Dadating si Mateo bago sumikat ang araw. Hindi siya nagpupumilit pumasok sa loob ng bahay. Nanatili siya sa labas. Kinuha niya ang mga sirang yero na nilipad ng bagyo at nagsimulang kumpunihin ang butas-butas na bubong ng mag-ina. Tirik na ang araw nang magsimulang maging abala ang paligid. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magbulungan. Nakikita nila ang kilalang si Mateo Alvarez, ang anak ng pinakamayamang tao sa Samar, na nakabilad sa araw, pawisan, at may hawak na martilyo habang inaayos ang bubong ng isang babaeng baliw. Tingnan mo nga naman, bulong ng isang ale habang naglalaba sa poso. Akala mo kung sinong santo, nagpapakitang gilas lang yan. Rinig ni Rosa ang mga bulong-bulungan habang naghahanda siya ng tanghalian sa loob. Sumisilip siya sa siwang ng bintana. Nakita niya si Mateo sa itaas ng bubong. Ang pawis ay tumutulo mula sa noo nito. Basang-basa na ang likod ng damit nito. Dati, ang mga kamay na yon ay humahawak lamang ng ballpen at mga papeles. Ngayon, puno na ito ng dumi at gasgas. May kung anong kumurot sa puso ni Rosa. Naalala niya noong nagsisimula pa lang sila sa Maynila. Noong wala pa silang pera, si Mateo mismo ang nagpipintura ng kanilang maliit na apartment. Sabi nito noon, "Basta para sa'yo, mahal. Gagawin ko ang lahat." Ang lalaking nasa bubong ngayon ay kamukhang-kamukha ng lalaking minahal niya noon. "Nanay." Napalingon si Rosa. Gising na si Ana. Nakaupo ito sa banig, yakap ang lumang manika. Masigla na ang kulay ng mukha nito. Salamat sa gamot at masustansyang pagkain na dinala ni Mateo nitong mga nakaraang araw. "Andyan po ba si Tito Mateo?" tanong ni Ana. Hindi nakasagot agad si Rosa. Bumuntong hininga siya. Nasa labas. Inaayos ang bubong para hindi ka na mabasa kapag umulan. Lumabas ang isang ngiti sa labi ng bata. Tumayo ito at lumapit sa bintana. "Tito Mateo," tawag ni Ana. Mula sa bubong, dumungaw si Mateo. Nang makita niya si Ana na nakangiti, tila nawala ang lahat ng pagod sa kanyang katawan. Ang init ng araw ay napalitan ng init ng pag-asa sa kanyang dibdib. "Ana, gising ka na pala. Huwag kang masyadong magpapagod, ha? Inumin mo yung gamot mo," bilin ni Mateo habang pinupunasan ng pawis sa kanyang mata. "Opo, Tito. Baba ka na po dyan. Kain na po tayo," anyaya ng bata. Napatingin si Mateo sa direksyon ni Rosa na nakatayo sa likod ng anak. Nagkatitigan sila. Hinihintay ni Mateo na suwayin ni Rosa ang bata. Napaalisin siya nito. Pero nanatiling tahimik si Rosa. Tumalikod ito at kumuha ng isang baso ng malamig na tubig at inilapag sa may pasamano ng bintana, katabi ng pako at martilyo. Hindi ito imbitasyon sa hapagkainan, pero ito ay sapat na. Ito ang unang beses na inalok siya ni Rosa ng kahit ano sa loob ng 7 taon. Bumaba si Mateo mula sa bubong. Ang kanyang mga binti ay nanginginig sa pagod, pero ang puso niya ay tumatalon sa tuwa. Ininom niya ang tubig na inihanda ni Rosa. Para sa kanya, mas masarap pa ito kaysa sa pinakamamahaling wine sa mundo. Nang hapong iyon, naupo si Mateo sa maliit na bangko sa labas ng bahay. Dala niya ang isang lumang libro ng mga kwentong pambata na nahalungkat niya sa kanyang baul. Lumapit si Ana at naupo sa tabi niya. Sabik na sabik makinig. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang prinsesang nawala sa dagat. Panimula ni Mateo. Habang nagkukwento siya, nasa loob si Rosa nagtutupi ng mga nilabhang damit. Rinig na rinig niya ang boses ni Mateo. Malumanay, puno ng emosyon at matiyaga. Naririnig niya ang mga tanong ni Ana at ang pagtawa nito sa tuwing nag-iiba ng boses si Mateo para gayahin ang mga karakter. Ito ang pangarap niya noon. Isang simpleng hapon, kasama ang asawa at anak. Walang yaman, walang gulo. Puno lang ng pagmamahal. Kusang tumulo ang luha ni Rosa. Ang galit na pilit niyang pinapaypayan sa kanyang dibdib
ay unti-unting pinapatay ng mga halakhak ng kanyang anak. Paano niya ipagkakait kay Ana ang kaligayahang ito? Paano niya sasabihin sa anak na ang lalaking nagpapasaya dito ay ang lalaking dapat nilang kamuhian? Lumabas si Rosa dala ang isang planggana ng mga labahin na isasampay. Nadaanan niya si Mateo at Ana. Kailangan ko ng tulong sa pagsasampay, sabi ni Rosa nang hindi tumitingin, pero ang tono niya ay hindi na kasing talim ng dati. Agad na tumayo si Mateo. Ako na ang gagawa. Kinuha niya ang planggana kay Rosa. Sa pag-aabot nila, hindi sinasadyang nagdikit ang kanilang mga daliri. Pareho silang napatigil. Ang oras ay tila bumagal. Naramdaman ni Rosa ang gasgas sa palad ni Mateo. Mga kalyo na nakuha nito sa pag-ayos ng kanilang bahay. Naramdaman naman ni Mateo ang lambot ng kamay ni Rosa na pamilyar sa kanyang alaala. Isang kuryente ang dumaloy sa kanilang dalawa. Isang boltahe ng damdamin na nagpaalala sa kanila na bago ang lahat ng sakit, bago ang lahat ng kasinungalingan, mayroong pag-ibig na nagbuklod sa kanila. Nag-angat ng tingin si Rosa. Nakita niya ang pawis sa noon ni Mateo, ang dumi sa pisngi nito, at ang mga matang nagsusumamo ng tawad. Sa sandaling iyon, gusto niyang haplusin ang mukha nito. Gusto niyang maniwala na totoo ang lahat ng ito. Mateo. Bulong ni Rosa. Ang boses ay nanginginig. Mahal pa rin kita, Rosa. Sagot ni Mateo ng pabulong, sapat lang para silang dalawa ang makarinig. Kahit ipagtabuyan mo ako araw-araw, babalik at babalik ako, dahil kayo lang ang tahanan ko. Ang hangin ay umihip, dala ang amoy ng dagat at sampagwita. Ang tensyon ay napalitan ng isang mapanganib na pag-asa. Sasagot sana si Rosa. Sasabihin sana niyang natatakot siya nang biglang mabasag ang katahimikan ng hapon. Ang tunog ng mga makina ng sasakyan ay umalingaw-ngaw sa makitid na kalsada. Hindi lang isa, kundi 3 itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang barong-barong. Ang alikabok ay umalimbukay, tinatakpan ng magandang tanawin ng paglubog ng araw. Nawala ang nangiti sa labi ni Ana. Namutla si Rosa at mabilis na hinila ang anak palapit sa kanya. Bumukas ang pinto ng gitnang sasakyan. Isang pares ng makintab na sapatos ang tumapak sa maputik na lupa. Lumabas si Don Enrico Alvarez. Suot ang kanyang puting barong na walang kahit anong dumi. Hawak ang kanyang tungkod na may ulong ginto. Sa likod niya ay ang hepe ng pulisya at ilang armadong bodyguards. Ang titig ni Don Enrico ay lumibot sa paligid, sa sira-sirang bahay, sa kanyang anak na mukhang kargador, at kay Rosa na nakayakap sa bata. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, ngunit hindi ito ngiti ng kasiyahan. Ito ay ngiti ng isang mandaragit na na-corner na ang kanyang biktima. Anong drama ito, Mateo? Ang malamig na tanong ni Don Enrico. Ang boses niya ay mahinahon pero puno ng awtoridad na nagpapatindig balahibo. Naglalaro ka ba ng bahay-bahayan kasama ang mga basurang ito? Humakbang si Mateo paharap, hinarangan ng kanyang ama upang protektahan si Rosa at Ana. Umalis ka dito, Papa. Wala kang karapatan sa pamilya ko. Pamilya? Tumawa si Don Enrico, isang tawang walang kalaman-laman. Tumingin siya kay Rosa ng may pandidiri. Nagkakamali ka, Hijo. Nandito ako para linisin ang kalat mo. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong wala nang matitira. Sumenya si Don Enrico sa hepe ng pulisya. Ang mga pulis ay nagsimulang maglabas ng posas at lumapit sa direksyon ni Rosa. Huliin ang babaeng yan, utos ni Don Enrico. Sa salang kidnapping at extortion. Anong? Sigaw ni Rosa habang yakap si Ana na nagsimula ng umiyak. Hindi, sigaw ni Mateo. Handang makipagbuno kahit sa buong mundo. Pero huli na ang lahat. Ang tahimik na hapon ng pag-asa ay napalitan ng gabi ng bangungot. Ang lamig ng bakal na posas ay dumampi sa magaspang na balat ni Rosa. Ngunit mas malamig ang titig ni Don Enrico na nakamasid sa kanila mula sa kinatatayuan nito. Ang hapon na kanina lamang ay puno ng pag-asa at pangako ng bagong simula ay biglang binalot ng dilim. Umiiyak si Ana. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa takot.
habang pilit siyang hinahatak ng isang social worker palayo sa kanyang ina. "Bitawan niyo ang anak ko! Ana, Ana!" Sigaw ni Rosa, nagpupumiglas sa hawak ng dalawang pulis. Ang kanyang boses ay garalgal, puno ng desperasyon ng isang inang inaagawan ng biik. "Sir, bitawan niyo sila! Wala silang kasalanan!" Sigaw ni Mateo, habang pilit niyang tinatawid ang hanay ng mga bodyguard na humaharang sa kanya. Ang bawat pagtulak niya ay sinasalubong ng matitigas na braso at katawan. "Papa, itigil mo to! Maawa ka naman!" Lumapit si Don Enrico kay Mateo. Ang mukha ng matanda ay walang bahid ng emosyon, tila isang maskara ng yelo. Sa isang mabilis na galaw, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Mateo. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng lugar, nagpatigil sa pagpupumiglas ni Rosa at sa pag-iyak ni Ana. "Huwag mo akong manduhan, Mateo." Ang mahinahon ngunit mariing sabi ni Don Enrico. "Nawawala ka na sa sarili mo. Kinukonsinti mo ang kriminal na ito? Ang babaeng ito na dumukot sa apo ko at nagtago sa kanya ng 7 taon para perahan tayo? Hindi totoo yan, ninong yan," sagot ni Mateo. Ang kanyang pisngi ay namumula, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Ikaw ang nagtaboy sa kanya. Ikaw ang may gawa ng lahat ng ito." Ngumisi si Don Enrico. Sinenyasan niya ang mga pulis na ilapit si Rosa. "Talaga? Kung gayon, hayaan nating ang korte ang magdesisyon. Sa tingin mo, sino ang papaniwalaan ng batas? Ang isang respetadong negosyante o ang isang babaeng walang trabaho, walang pinag-aralan, at nakatira sa squatters area? Kakasuhan ko siya ng kidnapping at serious illegal detention. Habang buhay na kulong, Mateo. At si Ana, mapupunta siya sa DSWD o baka sa ampunan kung saan hindi mo na siya makikita." Nanlambot ang tuhod ni Rosa. Ang banta ng pagkakakulong ay hindi niya alintana, ngunit ang mawalay kay Ana at makita itong lumaki sa ampunan ay isang bangungot na hindi niya kakayanin. Lumapit si Don Enrico kay Rosa at bumulong. Sapat lang para siya lang ang makarinig. Ang amoy ng mamahaling pabango ng matanda ay nakakasulasok. "May choice ka pa, Rosa," bulong nito na parang isang ahas. "Umalis ka. Ngayon din. Dalhin mo ang bata at huwag na kayong babalik sa summer. Kapag ginawa mo yun, iuurong ko ang kaso. Bibigyan kita ng sapat na pera para magsimula sa malayo." "Hindi ko kailangan ng pera mo," nanginginig na sagot ni Rosa. Ang luha ay tuloy-tuloy sa pagdaloy. Pero kailangan ni Mateo ang proteksyon mo," pagpapatuloy ni Don Enrico. "Dahil kapag pinili mong manatili dito at lumaban, sisiguraduhin kong si Mateo ang babagsak. Ipapasa ko sa kanya ang lahat ng anomalya sa kumpanya. Makukulong siya, Rosa. Mawawala ang pangalan niya, ang kinabukasan niya. Gusto mo bang mangyari yun sa lalaking mahal mo?" Natigilan si Rosa. Tumingin siya kay Mateo. Nakikipagbuno pa rin ito sa mga bodyguard. Ang damit ay gusot-gusot na. Ang muka ay pununo ng pag-aalala para sa kanya. Mahal siya ni Mateo. At dahil mahal din niya ito, alam niyang may isa lang siyang dapat gawin. Ang iligtas ito mula sa sarili nitong ama. Pumikit si Rosa ng mariin. Nilulunok ang pait ng desisyong dudurog sa kanyang puso. "Pakawalan niyo ako," sabi ni Rosa ng malakas. "Lalayasan ko na ang pamilya niyo." Napatingin si Mateo sa kanya gulat. "Rosa, anong sinasabi mo? Huwag kang makinig sa kanya. Lalaban tayo." Humarap si Rosa kay Mateo. Ito na ang pinakamahirap na pag-arte na gagawin niya sa buong buhay niya. Kailangan niyang saktan si Mateo para palayain ito. Pinatigas niya ang kanyang mukha. Pinunasan niya ang kanyang luha at pinalitan ito ng tingin ng pagkasuklam. "Pagod na ako, Mateo," sabi ni Rosa. Ang bawat salita ay parang bubog na hinihiwa ang kanyang lalamunan. "Pagod na akong maghirap. Tama ang papa mo. Pera lang naman talaga ang kailangan ko. Akala ko kasi kapag nagbalikan tayo, magiging donya na ako ulit. Pero kung makukulong lang din naman ako at mawawalan ng lahat,
aalis na lang ako. Hindi, hindi totoo yan. Umiling si Mateo. Humahakbang palapit kahit hawak siya ng mga gwardya. Nakita ko sa mga mata mo kanina, Rosa. Naramdaman ko. Mahal mo pa ako. Tumawa si Rosa ng malamig at mapait. Parang walang laman ang mga mata. Ang husay ko palang magpanggap, ano? 1 linggo kitang pinaikot para makuha ang tiwala mo. Pero sa totoo lang, bawat sandaling kasama kita ay paalala lang kung bakit galit ako sa apelyido mo. Hindi kita mahal, Mateo, at hindi ko rin gusto ang mundong ito. Humarap siya kay Don Enrico. Iabot na ninyo ang kabayaran. Aalis kami ni Ana sa pinakaunang biyahe ng barko mamayang gabi. Dahan-dahang binitiwan ni Mateo ang braso ng gwardiya. Tila nawalan ng lakas ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang sakit sa kanyang mga mata ay mas matindi pa kaysa noong inakala niyang patay na si Rosa. Ito ay sakit ng pagtanggi, sakit ng pagtataksil. Sige, bulong ni Mateo. Ang boses ay basag. Kung yan ang gusto mo. Nang gabing iyon, habang nag-iimpake si Rosa sa kanilang barong-barong, ang bawat pagtiklop ng damit ay may kasamang hikbi. Si Ana ay tahimik na nakaupo sa sulok, yakap ang kanyang mga tuhod, nalilito kung bakit kailangan nilang umalis muli. Nakita ni Rosa ang puting polo na iniwan ni Mateo. Ang polo na ginamit nitong pampunas kay Ana noong bumabagyo. Kinuha niya ito. Mabango pa rin ito. Amoy Mateo. Kinuha niya ang lumang plansa na diuling. Sa gitna ng dilim at pagmamadali, dahan-dahan niyang pinlansya ang damit. Ito ang huling pagkakataon na mapagsisilbihan niya ang asawa. Ang bawat diin ng plansa ay paraan niya ng paghaplos kay Mateo, isang piping paalam. Paalam, mahal ko, bulong niya sa hangin. Balang araw, maiintindihan mo rin kung bakit ko ito ginawa. Inilapag niya ang damit sa ibabaw ng mesa, kasama ang isang mantsa ng luha na hindi na mabubura. Hinawakan niya ang kamay ni Ana. Halika na, anak. Aalis na tayo. Ang daungan ay madilim at maingay. Ang tunog ng dambuhalang barko ay umuugong, nagbabadya ng paglisan. Ang hangin ay amoy langis at dagat. Hila-hila ni Rosa si Ana. Habang naglalakad sila sa rampa ng barko, ang tiket na binili, gamit ang perang itinapon ni Don Enrico, ay mahigpit na hawak ng kanyang nanginginig na kamay. Samantala, sa mansyon, natagpuan ni Mateo ang sarili na nakatulala sa kisame. Ngunit may kung anong hindi tama. Paulit-ulit sa isip niya ang sinabi ni Rosa. Pera lang ang habol ko. Pero naalala niya ang kamay ni Rosa kanina. Ang panginginig nito, ang luhang pilit nitong pinipigilan. At naalala niya ang sinabi ni Ana noon. Sabi ni Nanay, masama daw si Papa. Pero kung masama siya, bakit siya iniiyakan ni Nanay? Biglang bumangon si Mateo. Ang realisasyon ay tila kidlat na tumama sa kanya. Nagsisinungaling siya. Bulong niya. Ginagawa niya ito para protektahan ako. Hindi pera ang habol ni Rosa. Takot ang nagtutulak sa kanya. Takot sa ama ni Mateo. Mabilis na kumilos si Mateo. Kinuha niya ang susi ng kanyang motorsiklo. Wala siyang pakialam kung anong oras na. Wala siyang pakialam kung harangan siya ng buong mundo. Kailangan niyang pigilan si Rosa. Humagibis ang motorsiklo ni Mateo sa kalsada. Ang hangin ay humahampas sa kanyang mukha, ngunit hindi niya ito alintana. Ang tunog ng makina ay sumasabay sa pintig ng kanyang puso. Mas mabilis pa. Natatanaw na niya ang pantalan. Nakikita na niya ang barko na unti-unting humihiwalay sa pier. Ang rampa ay itinataas na. Rosa! Sigaw ni Mateo. Ang boses niya ay nilalamon ng ingay ng makina at hangin. Ngunit bago pa siya makapasok sa gate ng pantalan, isang hilera ng mga itim na sasakyan ang humarang sa daan. Bumaba ang mga tauhan ni Don Enrico. May mga hawak na batuta at bakal. Huwag kang tumuloy, Sir Mateo. Utos ng Don, sabi ng head security. Tabi! Sigaw ni Mateo. Hindi siya huminto. Pinihit niya ang silinyador at sinubukan silang lagpasan, ngunit hinampas ng isang tauhan ang gulong ng kanyang motor. Sumemplang ang motor. Tumilapon si Mateo sa semento. Ang kanyang braso at binti ay gasgas at dumudugo. Ang sakit ay matindi.
Pero baliwala ito. Pilit siyang tumayo, ika-ika, duguan. Sa deck ng barko, nakatayo si Rosa. Nakahawak siya sa railings. Ang hangin ay nililipad ang kanyang buhok. Nakita niya ang kaguluhan sa pantalan. Nakita niya ang isang lalaking pilit na tumatayo, kahit pinagtutulungan ng mga gwardiya. Nakita niya si Mateo na pilit inaabot ang kamay sa direksyon ng barko. Mateo, amikbi ni Rosa. Tinakpan niya ang kanyang bibig upang pigilan ang pagsigaw. Rosa, huwag kang umalis. Rinig ni Rosa ang sigaw ni Mateo. Kahit pa nilulunod ito ng busina ng barko. Mahal kita! Ipaglalaban kita! Bumalik ka! Isang suntok ang tumama sa sikmura ni Mateo. Nagpaluhod sa kanya sa semento. Ngunit nakatingin pa rin siya sa barko. Ang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Ang distansya sa pagitan nila ay lumalaki kasabay ng pag-usad ng barko sa madilim na karagatan. Napaupo si Rosa sa sahig ng barko, niyakap si Ana at humagulgol. Ang barko ay patuloy sa paglayo. Dala ang kalahati ng puso ni Mateo na dahan-dahang nadudurog sa pantalan. Ang lasa ng dugo at dumi ay humalo sa alat ng kanyang mga luha, habang ang mukha ni Mateo ay nakadiin sa malamig at magaspang na semento ng pantalan. Bawat hininga niya ay may kaakibat na hapdi. Tila may mga bubog na gumagasgas sa loob ng kanyang dibdib. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos ng mga gwardiya sa paligid niya ay parang mga martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Ngunit ang mas masakit ay ang lumalaking distansya sa pagitan niya at ng puting barkong unti-unti nang nilalamon ng kadiliman ng dagat. Huwag ka nang lumaban, Sir Mateo. Ang boses ng pinuno ng mga gwardiya ay walang emosyon. Parang isang makina. Para rin ito sa ikabubuti niyo. Pinoprotektahan lang namin ang pangalan niyo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Mateo. Proteksyon. Ang proteksyong sinasabi nila ay ang karsel na gawa sa ginto na naghihiwalay sa kanya sa tanging dahilan kung bakit niya gustong mabuhay. Sa sandaling iyon, ang takot na laging nakagapos sa kanyang puso, ang takot sa kanyang ama, ang takot sa sasabihin ng lipunan ay tila natunaw at naging isang nagniningas na galit. Hindi siya tumayo bilang isang Alvarez. Tumayo siya bilang isang lalaking nagmamahal. Sa pamamagitan ng panginginig ng kanyang mga braso, itinulak niya ang sarili pataas. Ang bawat kalamnan niya ay sumisigaw sa pagod. Ngunit ang imahe ni Rosa at Ana sa kanyang isipan ay tila isang angkla na humihila sa kanya patungo sa katotohanan. Ang mga gwardiya ay nagulat sa kanyang biglaang pagtindig. Sa kabila ng kanyang mga sugat at ang pag-ika ng kanyang kaliwang binti, muli siyang sumugod. Hindi niya hangad ang manakit, hangad lang niyang makadaan. Ang kanyang mga kamay ay ipilit na inaabot ang kawalan, tila sinusubukang hawakan ang anino ng barkong papalayo na. Sa deck ng barko, ang hangin ay malupit na humahampas sa mukha ni Rosa. Tinatangay ang kanyang mga hikbi patungo sa malawak na karagatan. Nakayakap si Ana sa kanyang baywang. Ang mga maliliit na balikat ng bata ay nayayanig sa bawat pagbugso ng yak. Nanay, si Papa. Bulong ni Ana, ang boses ay nalulunod sa ugong ng makina ng barko. Bakit iniwan natin si Papa? Sinasaktan nila siya, Nay. Tinakpan ni Rosa ang kanyang mga mata, ngunit hindi niya mabura ang imaheng nakita niya kanina mula sa malayo. Ang kanyang Mateo, ang lalaking dati ay tinitingala at iginagalang, ay nakaluhod sa putikan, duguan, at pinagtutulungan ng mga tauhan ng sarili niyang ama. Ang bawat suntok na tumama kay Mateo ay naramdaman ni Rosa sa kanyang sariling kaluluwa. Ang sinabi ni Don Enrico tungkol sa pagwasak sa kinabukasan ni Mateo ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, ngunit mas matimbang ang tinig ng pagmamahal na sumisigaw sa kanyang puso. Anong ginagawa ko? Bulong ni Rosa sa kanyang sarili. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit ng mahigpit sa railings ng barko. Ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong bumaon sa bakal. Inililigtas ko ba siya o pinapatay ko kaming pareho sa pangungulila? Tumingin muli si Rosa sa pantalan. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, nakita niya ang isang anino na patuloy na gumagalaw, patuloy na sumusubok na abutin ng barko. Si Mateo iyon. Kahit bugbog, kahit hirap,
Hindi ito tumitigil. Sa sandaling iyon, ang pader ng takot na itinayo ni Rosa sa loob ng 7 taon ay tuluyang gumuho. Naramdaman niya ang isang silakbo ng damdamin na mas malakas pa sa anumang bagyo. Hindi siya pwedeng umalis, hindi sila pwedeng maghiwalay muli. Ana, humawak ka ng mahigpit kay nanay, sabi ni Rosa. Ang kanyang boses ay biglang naging matatag at puno ng determinasyon. Bakit po, Nay? Tanong ng bata. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagtataka. Hindi sumagot si Rosa. Sa halip, binuhat niya si Ana ng buong lakas at tumakbo patungo sa gilid ng barko kung saan ang rampa ay bahagya pang malapit sa mababaw na bahagi ng baybayin. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magsisigaw. Ang mga tripulante ay nagtatangkang pigilan siya. Ngunit ang puso ni Rosa ay wala na sa barkong yon. Sa isang mabilis at matapang na desisyon, tumalon si Rosa habang yakap-yakap si Ana. Ang tunog ng tubig na tumalsik sa hangin ay naging hudyat ng kanyang pagbabalik. Hindi malalim ang bahaging yon, hanggang baywang lamang. Ngunit ang lamig ng tubig ay tila nanunuot sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang bawat hakbang niya sa ilalim ng tubig, laban sa agos at bigat ng kanyang basang damit, ay isang deklarasyon ng digmaan laban sa tadhana. Mateo, sigaw ni Rosa. Ang boses ay pumailan lang sa gitna ng katahimikan ng gabi. Mateo, narito kami. Napatigil si Mateo sa pakikipagbuno sa mga gwardiya. Ang kanyang pandinig ay tila tumalas, hinahanap ang pamilyar na tinig na yon. Nang makita niya ang 2 anino sa tubig, napilit na lumalapit sa pampang, ang lahat ng sakit sa kanyang katawan ay tila naglaho. Sa isang huling lakas, tinulak niya ang huling gwardiyang humaharang sa kanya at tumakbo patungo sa gilid ng pantalan. Tumalon si Mateo sa tubig. Ang pagtatagpo ng kanilang mga katawan sa gitna ng dagat ay tila isang pagkakabit ng 2 bahagi ng isang kaluluwang matagal nang nagkahiwalay. Niyakap ni Mateo si Rosa at Ana nang napakahigpit. Tila ba kapag bumitaw siya ay maglalaho muli ang lahat. Ang lamig ng tubig ay hindi nila inalintana dahil sa init ng kanilang mga luha at ang bilis ng pintig ng kanilang mga puso. Bumalik ka! Tikbi ni Mateo. Ang kanyang mukha ay nakabaon sa balikat ni Rosa. Akala ko nawala na naman kayo. Hindi na tayo maghihiwalay, Mateo, sagot ni Rosa, habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinahaplos ang duguang muka ng asawa. Kahit anong mangyari, lalaban tayo ng magkasama. Hindi na ako papayag na takutin nila tayo. Dahan-dahan silang lumabas mula sa tubig, magkahawak kamay, habang si Ana ay mahigpit na nakakapit sa leeg ni Mateo. Ang bawat hakbang nila sa buhanginan ay may dalang bigat, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa paninindigang nabuo sa gabing iyon. Nang makarating sila sa tuyong bahagi, agad na hinubad ni Mateo ang kanyang jacket, ang tanging tuyong bagay na natitira sa kanya, at maingat na ibinalot sa panginginig na katawan ni Rosa at Ana. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig din, hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa emosyong halos sumabog sa kanyang dibdib. Dahan-dahang itinaas ni Rosa ang kanyang kamay at hinawakan ang sugat sa kilay ni Mateo. Ang haplos niya ay kasing gaan ng pakpak ng paru-paro. Ngunit ang damdamin sa likod nito ay sapat na upang pagalingin ang anumang sakit. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng madilim na langit ng Samar, wala silang kailangan kundi ang isa't isa. Masakit ba? Bulong ni Rosa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Umiling si Mateo at bahagyang ngumiti, isang ngiting puno ng kapayapaan sa gitna ng gulo. Hindi na ngayon. Wala nang masakit basta kasama ko kayo. Ngunit sa di kalayuan, sa loob ng isa sa mga itim na sasakyan, nakamasid ang isang pares ng malamig na mga mata. Si Don Enrico. Hindi siya lumabas ng sasakyan, ngunit ang anino ng kanyang mukha sa likod ng madilim na salamin ay nagpapahiwatig ng isang poot na hindi basta-basta susuko. Ang kanyang mga daliri ay marahang tinatapik ang ulong ginto ng kanyang tungkod. Isang kilos na nagbabadyang may mas matindi pang unos na parating. Ang tagumpay ni Mateo at Rosa sa gabing ito ay isa lamang maliit na panalo sa isang digmaang hindi pa natatapos. Nanatiling nakatayo ang mag-anak sa pampang,
basang-basa at sugatan. Ngunit ang kanilang mga anino ay tila nag-iisa na sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang dagat ay dahan-dahang humupa, tila sumasabay sa panandaliang katahimikan ng kanilang mga puso. Ngunit ang bawat isa sa kanila ay alam, ang bukas ay magdadala ng panibagong pagsubok at ang kalabang kanilang kinakaharap ay hindi lamang ang kapangyarihan ng isang tao, kundi ang puot ng isang nakaraang pilit silang winawasak. Ang liwaywayambamoy ay dahan-dahang gumagapang sa abot-tanaw, nagbibigay ng maputlang liwanag sa paligid ng maliit at lumang bahay ni Mang Carding. Malayo ito sa ingay ng kabayanan, nakatago sa gitna ng mga malalabay na puno ng niyog at kawayan. Sa loob, ang amoy ng kape at ang usok mula sa kalan ay nagbibigay ng init sa magdamag na giniginaw ng mga puso. Si Rosa ay nakaupo sa isang mahabang bangkong kahoy, nakabalot sa isang makapal na kumot. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan, tila binabasa ang mga anino sa dingding. Si Ana ay himbing na natutulog sa loob ng silid, ligtas at mainit sa ilalim ng pagbabantay ng asawa ni Mang Carding. Isang mabilis na yabag ang nagpabalik sa kanyang ulirat. Pumasok si Mang Carding, humihingal, at ang mukha ay puno ng uling at lungkot. May dalang balita ang matanda na tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang damdamin ni Rosa. Rosa, wala na ang bahay mo. Ang boses ni Mang Carding ay puno ng pait. Sinunog nila. Wala silang itinira kahit isang piraso ng yero o kahoy. Maging ang mga basahan na tinatapos mo, naging abona. Nanlamig ang mga daliri ni Rosa. Ang barong-barong na iyon, bagaman sira-sira at nambuhala ang tulo kapag umuulan, ay ang tanging saksi sa kanyang paghihirap at pagbangon sa loob ng 7 taon. Doon niya pinalaki si Ana. Doon niya iniyak ang lahat ng puot sa pamilya Alvarez. At ngayon, sa isang iglap, naging abo ang lahat. Huwag kang mag-alala, Rosa. Lumapit si Mateo mula sa kusina. Dala ang isang tasa ng mainit na tsaa. Ang kanyang mukha ay may mga band-aid pa at ang kanyang braso ay nakabenda. Ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Abo na ang bahay na yon dahil hindi na kayo babalik doon. Mula ngayon, ako na ang bahay nyo. Ako na ang kuta nyo. Hindi nakasagot si Rosa. Ang kanyang lalamunan ay naninikip. Tumingin siya kay Mateo at sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang kaaway. Nakita niya ang lalaking duguan sa pantalan para lamang pigilan siyang umalis. Kailangan mong maglinis, Rosa, marang sabi ni Mateo. May uling pa ang iyong buhok at ang iyong mga sugat ay kailangang mahugasan. Dinala ni Mateo si Rosa sa likod ng bahay, kung saan may isang maliit na paliguan na naliligiran ng mga halaman. Ang tunog ng tubig na bumubuhos mula sa kawayang gripo ay nagbibigay ng isang payapang ritmo sa gitna ng katahimikan. Kumuha si Mateo ng isang tabo at dahan-dahang pinuno ito ng maligamgam na tubig. Ako na, Mateo. Kaya ko na. Bulong ni Rosa, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa labis na pagod at trauma. Hayaan mo ako, Rosa. Pagsusuma mo ni Mateo. Hayaan mong gawin ko ito para sa'yo, bilang simula ng aking pagbabayad puri. Dahan-dahang naupo si Rosa sa isang maliit na bangkito. Naramdaman niya ang init ng tubig na dahan-dahang ibinuhos ni Mateo sa kanyang buhok. Ang bawat haplos ng mga daliri ni Mateo sa kanyang anit ay puno ng pag-iingat. Tila ba humahawak siya ng isang mamahaling porselana na ayaw niyang mabasag. Kinuha ni Mateo ang shampoo at dahan-dahang binula ito. Ang amoy ng gata at sampagwita ay humalo sa malamig na hangin ng umaga. Sa bawat pagkiskis ni Mateo, tila ba tinatanggal din niya ang 7 taon na dumi ng hinala at galit. Napapikit si Rosa. Ang pakiramdam ng mga kamay ni Mateo ay nagbalik ng mga alaala ng kanilang kabataan. Noong ang tanging problema nila ay kung paano itatago ang kanilang pag-ibig sa mundo. Ang tubig na dumadaloy sa kanyang likod ay tila naghuhugas hindi lamang sa uling, kundi pati na rin sa pait ng nakaraan. Patawarin mo ako, Rosa. Bulong ni Mateo habang binabanlawan ang buhok ng asawa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Patawad dahil naging mahina ako. Patawad dahil hinayaan kong diktahan ng tatay ko ang buhay ko noon. Hindi ko alam
na sa bawat araw na kumakain ako sa marangyang mesa, ikaw at si Ana ay nagdidildil ng asin. Ang bawat tawa ko noon ay parang isang kasalanan, ngayong alam ko na ang totoo. Umiyak si Rosa. Hindi ito ang iyak ng galit, kundi ang iyak ng isang pusong nagsisimulang maghilom. Ang bawat patak ng kanyang luha ay sumasabay sa agos ng tubig patungo sa lupa. Natatakot ako, Mateo. Pag-amin ni Rosa, ang kanyang boses ay halos pabulong. Natatakot ako na baka panaginip lang ito, na baka bukas, babalik na naman tayo sa dati, na baka makuha na naman nila si Ana. Hinawakan ni Mateo ang mga balikat ni Rosa at iniharap ito sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit. Damang-dama ang init ng hininga ng isa't isa. Wala nang puwang para sa kasinungalingan. Hindi na mangyayari yun, Rosa. Ipanata ko sa harap ng Diyos at sa harap mo. Mamamatay muna ako bago kanila muling saktan. Ang abo ng bahay mo ay magiging pataba para sa bagong simula natin. Lalaban ako, hindi para sa yaman, kundi para sa inyo. Ang kanilang mga noo ay nagdampi. Isang tahimik na tipan sa gitna ng paliguan. Ang kilig na naramdaman nila ay hindi na katulad ng sa mga bata, kundi isang malalim na koneksyon ng dalawang pusong dumaan sa apoy at nananatiling buo. Matapos maglinis, bumalik sila sa loob ng bahay. Si Mang Carding ay naghihintay, may hawak na isang itim na envelope na lumana at may mga mantsa ng amag. Ang kanyang mukha ay seryoso. Sir Mateo, simula ng matanda. Ito na ang hinihintay nyo. Itinago ko ito sa loob ng 7 taon dahil natatakot ako para sa pamilya ko. Pero matanda na ako at hindi ko na kayang mamatay na dala ang sikretong ito. Binuksan ni Mateo ang envelope. Sa loob ay mga orihinal na logbook ng ferry at ang mga pirmadong dokumento ng inspeksyon. Doon, malinaw na nakasulat ang utos ni Don Enrico Alvarez na palayagin ang barko kahit lampas na sa kapasidad at kahit may babala ng masamang panahon. Nakalakip din ang mga resibo ng suhol sa mga opisyal upang burahin ang pangalan ni Rosa sa listahan ng mga nakaligtas. Ang katotohanan ay naroon. Malamig, matalas, at hindi matatawaran. Hindi aksidente ang nangyari 7 taon na ang nakalilipas. Ito ay isang planadong pagpatay na nabigo lamang dahil sa tibay ng loob ni Rosa. Ito ang gagamitin natin, Mang Carding. Madin na sabi ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nagnininga sa determinasyon. Bukas ay ang Lihoy Fiesta. Doon, sa harap ng lahat ng tao, sa harap ng buong bayan ng Samar, tatapusin natin ang paghahari ng takot. Ibabalik ko ang dangal ni Rosa at ng anak ko. Tumingin si Mateo kay Rosa. Hawak niya ang ebidensya ng krimen ng kanyang sariling ama. Alam niyang sa paggawa nito, mawawala sa kanya ang lahat. Ang yaman, ang pangalan, ang karangyaan. Pero tiningnan niya si Rosa na ngayon ay malinis na, maliwalas ang mukha, at si Ana na dahan-dahang lumalabas ng silid na may ngiti sa mga labi. Handa ka na ba, Rosa? Tanong ni Mateo. Hinawakan ni Rosa ang kamay ni Mateo, mahigpit at walang pag-aalinlangan. Kasama mo ako, Mateo, sa hirap o sa ginhawa. Sa labas, ang araw ay tuluyan ng sumikat, nagbibigay ng bagong liwanag sa mga lupang dinilig ng luha. Ngunit sa likod ng liwanag na yon, isang malaking katanungan ang nananatili. Sapat ba ang mga dokumentong ito upang talunin ang isang dambuhalang tulad ni Don Enrico? O ito ba ang magsisilbing mitya para sa huling trahedya ng kanilang pamilya? Ang cliffhanger ay nakabitin sa hangin kasabay ng tunog ng mga kampana ng simbahan na nagsisimulang tumunog para sa pista. Tila isang hudyat ng nalalapit na digmaan. Ang buong bayan ng Samar ay nababalot ng makukulay na banderitas na sumasayaw sa ihip ng mahalumigmig na hangin. Ang amoy ng inihaw na litson, kakanin, at sari-saring pagkain ay humahalimuyak sa bawat sulok ng plaza, hudyat ng pinakahihintay na kapistahan. Ang tunog ng kampana ng simbahan ay umaalingaw-ngaw, tila isang paanyaya sa lahat na makiisa sa kagalakan. Ngunit sa likod ng masiglang tugtugan ng banda at tawanan ng mga tao, may isang tensyong hindi maipaliwanag.
na bumabalot sa gitna ng entablado kung saan nakatayo ang isang dambuhalang rebulto ng karangyaan, si Don Enrico Alvarez. Nakabarong Tagalog na puti ang matanda. Walang kahit isang lukot, sumisimbolo sa kanyang kapangyarihan at kalinisan. Sa mata ng madla, ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig sa harap ng mikropono ay puno ng mga pangakong tila matamis na pulot. Ngunit para sa mga nakakaalam ng katotohanan, ito ay laso na binalot sa asukal. Mga kababayan, ang pamilya Alvarez ay laging narito para sa inyo. Ang boses ni Don Enrico ay nangingibabaw sa buong plaza. Ang ating pag-unlad ay pag-unlad ng lahat. Sa gilid ng karamihan, tatlong anino ang dahan-dahang humahawi sa siksikan ng mga tao. Si Mateo, suot ang isang simpleng puting polo, ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Rosa. Si Rosa ay nakasuot ng isang puting bestida na bagaman luma ay malinis na malinis. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay may bakas ng dignidad na 7 taong pilit na tinapak-tapakan. Sa gitna nila ay si Ana na may hawak na isang maliit na bulaklak, inosente ngunit matapang na nakatingin sa harap. Nang mapansin ng mga tao ang kanilang pagdating, ang bulungan ay nagsimulang kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang masayang tugtugan ay tila humina sa pandinig ng lahat. Ang mga mangingisda na dati ay nakayuko sa harap ni Don Enrico ay dahan-dahang tumayo ng tuwid nang makita nila si Mateo. Ang lalaking tumulong sa kanila noong bago. Ang lalaking hindi sila tinalikuran. Si Mateo iyon, di ba? At sino ang kasama niya? Hindi ba't yan ang babaeng sinasabing baliw? Ang mga tanong na bumubulaga sa hangin. Humakbang si Mateo patungo sa entablado. Ang kanyang bawat yabag ay may bigat ng determinasyon. Ang mga gwardiya ni Don Enrico ay agad na humarang. Ang kanilang mga mukha ay madilim at handang manakit. Ngunit bago pa man sila makakilos, isang pangkat ng mga mangingisda ang humarang sa mga gwardiya. Ang utang na loob na ipinunla ni Mateo sa loob ng maraming taon ay nagsimula ng umani ng katapatan. Walang gulo, walang sigawan, tanging isang pader ng mga tao na nagbibigay daan sa kanilang tunay na tagapagtanggol. Umakyat si Mateo sa entablado, dinala ang kanyang pamilya sa harap ng buong bayan. Ang mukha ni Don Enrico ay biglang namutla. Ang kanyang hawak na mikropono ay bahagyang nanginig. Ngunit agad niyang nakuha muli ang kanyang kontrol. Mateo, anong kabaliwan ito? Ang pabulong na bulyaw ng matanda. Pilit na pinapanatili ang nangiti sa harap ng mga tao. Umalis kayo dito kung ayaw mong ipakaladkad kita. Hindi natinag si Mateo. Kinuha niya ang isa pang mikropono. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw. Ngunit ito ay may talim na tumatagos hanggang sa dulo ng plaza. Hindi ito kabaliwan, Papa. Ito ang katotohanan. Simula ni Mateo. Tumingin siya sa mga tao, sa mga mukhang puno ng pagtataka. Mga kababayan, kilala niyo ako. Alam niyo kung paano ko minahal ang bayang ito. Ngunit may isang lihim na 7 taon nang ikinukulong sa dilim. Ang babaeng nasa tabi ko ay hindi baliw. Siya ay si Rosa Alvarez, ang aking asawa na inakala nating lahat ay pumanaw na sa dagat. Isang malakas na pagsinghap ang nagmula sa madla. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga. 7 taon siyang namuhay sa hirap, sa pangungutya at sa takot. Pagpapatuloy ni Mateo, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa matinding emosyon. Hindi dahil iniwan ko siya, kundi dahil may isang taong gumawa ng lahat upang burahin siya sa mundong ito. Isang taong mas pinahalagahan ang hiya at pangalan kaysa sa buhay ng tao. Humarap si Mateo sa kanyang ama. Ito ba ang sinasabi mong pag-unlad, Papa? Ang pumatay ng kaluluwa ng isang ina at anak para lamang sa iyong ambisyon? Kinuha ni Rosa ang mikropono mula kay Mateo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Ngunit nang tumingin siya sa mga tao, nakita niya ang mga matang puno ng awa at pagkilala. Hindi ko hangad ang inyong pera. Ang boses ni Rosa ay basag pero matatag. Ang tanging hiling ko lang sa loob ng 7 taon ay ang karapatang maging ina. Ang karapatang huwag tawaging
Con Juan ang aking anak. 7 taon akong naging multo sa sarili kong bayan. Gabi-gabi akong umiiyak habang yakap ang aking anak sa gitna ng ulan. Tinatanong ng Diyos kung kailan matatapos ang parusang hindi ko naman alam kung bakit ko tinatamasa. Tumingin si Rosa ng diretso kay Don Enrico. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa luha, ngunit wala ng takot doon. Maari niyo kaming sunugan ng bahay, maari niyo kaming takutin ng posas, pero hinding-hindi niyo na muling mapapatay ang katotohanan dahil ang katotohanan ay narito na, nakatayo sa harap niyo at hindi na muling magtatago. Inilabas ni Mateo ang itim na envelope na bigay ni Mang Carding. Itinaas niya ang mga dokumento. Narito ang ebidensya, ang mga logbook na nagsasabing pinilit palayagin ang barko kahit delikado. Ang mga resibo ng suhol upang itago ang pangalan ni Rosa. Lahat ng ito ay may pirma at selyo ng aking ama. Ang mga tao ay nagsimulang mag-ingay. Ang mga bulong ay naging mga sigaw ng pagkadismaya. Totoo ba ito, Don Enrico? Paano niyo nagawa iyon sa sarili niyang manugang? Ang prestihiyo ng pamilya Alvarez ay tila isang kastilyong buhangin na unti-unting ginigiba ng bawat salita ni Mateo. Napahawak si Don Enrico sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng apoy. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa galit at sa biglaang pagsikip ng kanyang puso. Sinubukan niyang magsalita, sinubukan niyang itanggi ang lahat, ngunit walang salitang lumalabas kundi isang ungol ng sakit. Ang kanyang tungkod na may ulong ginto ay nalaglag sa entablado, lumikha ng isang malakas na tunog na tila hudyat ng kanyang pagbagsak. Dahan-dahang gumuho ang katawan ni Don Enrico. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa hangin bago siya tuluyang bumagsak sa sahig ng entablado. Nagkagulo ang mga tao. Ang mga gwardiya ay natataranta. Tumawag ng ambulansya. Sigaw ng isang opisyal. Napatigil si Mateo. Ang galit sa kanyang puso ay biglang napalitan ng isang pamilyar na hapdi. Kahit gaano kasama ang matanda, ito pa rin ang taong nagbigay sa kanya ng buhay. Tumingin siya kay Rosa na nakatingin din sa bumagsak na matanda. Sa mga mata ni Rosa, walang bakas ng kagalakan sa nakikitang paghihirap ng kanyang kaaway. Ang nakita lang doon ay ang lalim ng pagkatao ng isang babaeng dumaan sa apoy pero piniling huwag maging sunog na uling. Lalapit sana si Mateo upang saklolohan ng ama. Ngunit bago pa man siya makahakbang, naramdaman niya ang isang mahigpit na hawak ni Ana sa kanyang kamay. Papa, ililigtas mo ba siya? Ang tanong ni Ana. Ang boses ay puno ng pagkalito. Napatitig si Mateo sa kanyang anak. Pagkatapos ay sa kanyang ama na nag-aagaw buhay at huli ay kay Rosa. Ang katahimikan ay muling bumalot sa entablado sa gitna ng kaguluhan sa ibaba. Ang hustisya ba ay ang hayaan itong mamatay sa gitna ng kanyang kahihiyan o ang ipakita sa buong bayan na ang pag-ibig at pagpapatawad ay mas matimbang kaysa sa anumang ginto? Ang cliffhanger ay nakabitin sa bawat tibok ng puso ni Mateo. Ang buong plaza ay naghihintay, ang buong bayan ng Samar ay nakasaksi. At sa gitna ng pista, isang buhay ang nagtatapos, habang ang isang pamilya ay muling isinisilang sa gitna ng sakit at katotohanan. Hindi ang galit ang naghari sa puso ni Mateo nang makita niyang gumuho ang kanyang ama sa gitna ng entablado, sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga sigaw ng mga tao at ang nagtatakbungang mga gwardiya. Tila huminto ang oras para sa kanya. Ang matandang lalaking nakahandusay sa sahig, ang taong binuo ang kanyang mundo, ngunit winasak naman ang kanyang kaligayahan, ay naging isang kaawa-awang anino na lamang ng dati nitong kapangyarihan. Mabilis na lumuhod si Mateo sa tabi ng ama. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa puot, ay naging matatag sa pag-asikaso. Dahan-dahan niyang iniharap ang mukha ng ama sa kanya, pilit na hinahanap ang pintig sa leeg nito. Sa likod niya, naramdaman niya ang presensya ni Rosa. Nakatayo ang babae, yakap ng mahigpit si Ana. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng lungkot na tanging ang mga taong dumaan sa matinding hirap ang makakaunawa. Papa, naririnig mo ba ako? Huwag kang bibitaw, bulong ni Mateo.
Ang kanyang boses ay basag sa pagitan ng pag-aalala at ng pait ng nakaraan. Nang dumating ang ambulansya, ang tunog ng sirena ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang panahon sa Samar. Ang paghahari ng mga Alvarez na nakabatay sa takot ay gumuho kasabay ng pagbagsak ni Don Enrico. Ngunit para kay Mateo, ito ang simula ng isang mahaba at masakit na paglalakbay patungo sa tunay na kapayapaan. Lumipas ang mga linggo sa loob ng ospital. Ang amoy ng gamot at ang tunog ng mga makinang nagbabantay sa bawat hininga ni Don Enrico ay naging bahagi na ng buhay ni Mateo. Ayon sa mga doktor, nakaligtas ang matanda. Ngunit ang kanyang katawan ay tuluyan nang binalot ng paralysis. Gising ang kanyang diwa. Nakakakita ang kanyang mga mata, ngunit hindi na siya makapagsalita o makagalaw. Ang makapangyarihang Don ay naging isang bilanggo sa loob ng sarili niyang katawan. Isang uri ng katarungang hindi hiniling ni Rosa, ngunit ibinigay ng tadhana. Isang hapon, pumasok si Rosa sa silid ng ospital, dala ang isang bungkos ng mga sariwang bulaklak. Nakita niya si Mateo na nakaupo sa tabi ng kama ng ama. Hawak ang kamay nito habang nagbabasa ng Biblia. Huminto si Rosa sa pintuan. Pinagmamasdan ng lalaking pinili ang habag kaysa sa paghihiganti. Kumusta siya? Mahinang tanong ni Rosa habang inilalagay ang mga bulaklak sa florera. Ganoon pa rin, Rosa. Sagot ni Mateo nang hindi inaalis ang tingin sa ama. Sabi ng nurse, nakakaramdam siya. Minsan, nakikita ko ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata tuwing naririnig niya ang boses ni Ana sa labas. Lumapit si Rosa at hinawakan ang balikat ni Mateo. Ang init ng kanyang palad ay nanunuot sa suot na polo ni Mateo. Nagbibigay ng lakas na hindi kayang ibigay ng anumang salita. Pinatawad mo na ba siya, Mateo? Bumuntong hininga si Mateo at tumayo. Iniharap niya si Rosa sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa mga palad ng asawa. Hindi ko alam kung anong tawag dito, Rosa. Pero ayaw ko nang mabuhay sa galit. Mas gusto kong ibuhos ang natitirang lakas ko sa pagbuo ng buhay nating tatlo. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, kundi para sa atin, para makahinga na tayo ng maluwag. Tumango si Rosa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagsang-ayon. Ang sugat sa kanyang puso na dulot ng 7 taon na pangungulila ay dahan-dahang naghihilom. Hindi dahil nawala ang peklat, kundi dahil natuto siyang tanggapin ang bawat bahagi ng kanyang kwento. Sa mga sumunod na buwan, gumawa ng isang radikal na desisyon si Mateo. Ipinagbili niya ang malaking bahagi ng shares ng Alvarez Logistics. Ang perang nakuha niya ay hindi niya inilagay sa bangko para sa sariling luho. Sa halip, ginamit niya ito upang bayaran ang lahat ng pamilyang naapektuhan ng aksidente sa barko. 7 taon na ang nakalipas. Ipinagawa rin na niya ang isang modernong sentro ng pagsasanay para sa mga mangingisda at isang maayos na pabahay para sa mga taong nakatira sa baybayin kung saan dati silang nagsiksikan ni Ana. Ibinenta rin nila ang mansyon. Ang malaking bahay na puno ng mga lihim at kalungkutan ay pinalitan nila ng isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at bato, malapit sa pampang kung saan tanaw ang pagsikat at paglubog ng araw. Doon, ang yaman ay hindi sinusukat sa bilang ng mga kwarto o sa kinang ng mga chandelier, kundi sa dami ng tawanan ni Ana na umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Dumating ang araw na matagal na nilang pinangarap. Hindi ito isang marangyang kasalan sa simbahan na may daan-daang bisita. Sa halip, ito ay isang simpleng pag-iisang dibdib sa dalampasigan, sa ilalim ng mga punong niyog at sa harap ng asul na dagat ng summer. Ang tanging mga saksi ay ang mga mangingisda, si Mang Carding, at ang mga taong naging bahagi ng kanilang paglalakbay. Nakasuot si Rosa ng isang payak na puting bestida. Ang kanyang buhok ay may palamuting sariwang bulaklak. Si Mateo ay nakabarong na gawa sa pinya. Ang kanyang mukha ay maaliwalas at puno ng pag-asa. Habang naglalakad si Rosa patungo sa kanya, dahan-dahang humawak si Mateo sa kamay ni Ana na siyang naghahatid sa kanyang ina. Nang magkaharap na sila,
Ang tunog ng banayad na alon na humahampas sa buhanginan ay nagsilbing musika sa kanilang paligid. Ang hangin ay may dalang amoy ng alat at kalayaan. Rosa, simula ni Mateo, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon habang isinusuot ang singsing sa daliri ng asawa. 7 taon tayong pinaghiwalay ng bagyo at kasinungalingan. 7 taon akong nabulag sa yaman na wala namang kabuluhan. Ngayon, sa harap ng Diyos at ng dagat na naging saksi sa ating paghihirap, ipinapangako ko na ikaw at si Ana ang magiging tanging yaman ko. Hinding-hindi na muling magdidilim ang inyong mundo dahil ako ang magiging liwanag nyo. Umiyak si Rosa. Ang mga luha ng kagalakan ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Mateo, akala ko noon ay katapusan na ng lahat ng lumubog ang barko. Akala ko ay habambuhay na akong magiging isang multo. Pero tinuruan mo akong muling maniwala na may bukas pa pagkatapos ng unos. Salamat dahil hindi ka sumuko. Salamat dahil binuo mo muli ang ating pamilya. Nagdampi ang kanilang mga noo, isang tahimik at sagradong sandali na nagpaparamdam ng kanilang muling pagkakaisa. Dahan-dahang yumuko si Mateo at hinalikan si Rosa nang may buong paggalang at pagmamahal, isang halik na nagbubura sa bawat pait at naglalagay ng matamis na panimula sa kanilang bagong buhay. Nang hapong yon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nagbibigay ng kulay kahel sa langit, naupo ang mag-anak sa buhanginan. Si Ana ay abala sa paggawa ng kastilyong buhangin, samantalang si Rosa ay nakasandal sa balikat ni Mateo. Mateo, tawag ni Rosa habang nakatingin sa malayo. Paano si Don Enrico? Ngayong wala na tayong mansyon, sino ang mag-aalaga sa kanya? Huminga ng malalim si Mateo at hinawakan ang kamay ng asawa. Inilipat ko siya sa isang maayos na pasilidad, Rosa. Hindi ko siya pababayaan dahil ama ko pa rin siya. Pero hindi ko nahahayaang ang kanyang anino ang magdikta sa buhay natin. Ang mahalaga, narito tayo, magkakasama. Tumingin si Rosa sa asawa at pagkatapos ay sa kanilang anak na masayang naglalaro. Naramdaman niya ang isang uri ng katahimikan sa kanyang puso na matagal na niyang hindi nararanasan. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng sakit, at ang lahat ng sakripisyo ay nagbunga ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang ginto, ang kalayaang magmahal ng walang takot. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang maliit na alalahanin ang nananatili sa isipan ni Rosa. Lumingon siya kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay may bahid ng pag-aalinlangan. Mateo, sapat na ba ang buhay na ito para sa'yo? Mula sa pagiging don, ngayon ay isang simpleng mangingisda at guro ka na lamang sa baryo. Hindi mo ba panghihinayangan ang lahat ng kumpanyang iniwan mo? Humarap si Mateo sa kanya. Ang kanyang nangiti ay payapa at puno ng katiyakan. Hinaplos niya ang pisngi ni Rosa at dahan-dahang idinampi ang kanyang labi sa noo nito. Ang sagot niya ay hindi nanggaling sa kanyang bibig, kundi sa paraan ng kanyang pagtingin. Isang tinging nagsasabing na hanap na niya ang lahat ng hinahanap niya sa buong buhay niya. Dito nagtatapos ang kanilang laban sa gitna ng unos, ngunit ang kanilang kwento ay nagsisimula pa lamang sa ilalim ng tahimik na langit ng Samar. Ang bawat alon na dumarating ay hindi na banta, kundi isang paalala na pagkatapos ng pinakamalakas na bagyo, ang dagat ay palaging babalik sa kanyang katahimikan. Lumipas ang 1 taon na tila ba isang banayad na agos ng tubig na dahan-dahang humuhugas sa mga sugat ng nakaraan. Ang isla ng Samar, na dati ay saksi sa mga lihim at pait ng pamilya Alvarez, ay naging kanlungan na ngayon ng isang panibagong simula. Ang sikat ng araw sa madaling araw ay hindi na nagdadala ng pangamba, kundi ng pag-asa na kasing liwanag ng mga bituin sa gabi. Sa isang maliit na kapiyang gawa sa Kawayan at Nipa, na may karatula sa harap na nakasulat ang mga salitang, "Ang kusina ni Ana, ang bango ng bagong saing na kanin at piniritong isda ay humahalimuyak sa hangin." Ito ay isang simpleng kainan sa gilid ng daan, kung saan ang mga mangingisda ay humihinto bago pumunta sa laot upang uminom ng mainit na kape
at kumain ng pandesal. Si Mateo ay abala sa pag-aayos ng mga upuang kahoy. Ang kanyang balat ay mas naging kayumanggi dahil sa araw-araw na pagbilad sa araw. At ang kanyang mga kamay ay may mga kalyo na mula sa pagtulong sa paghila ng mga lambat. Wala na ang kanyang mga mamahaling relo at sapatos. Nakasuot lamang siya ng simpleng t-shirt at tsinelas, ngunit ang ningning sa kanyang mga mata ay mas maliwanag pa kaysa sa anumang diamante. Mahal, handa na ang kape. Ang malambing na tawag ni Rosa mula sa loob. Lumapit si Mateo at pumasok sa maliit na kusina. Doon, nakita niya si Rosa na nag-aayos ng mga tasa. Ang kanyang asawa ay may suot na apron at ang kanyang mukha ay maaliwalas. Malayo sa maputla at takot na mukha nito, noong nakaraang taon, may isang bagay na bago sa anyo ni Rosa. Ang kanyang bahagyang lumalaking tiyan na 6 na buwan nang dinadala ang kanilang ikalawang anak. Dahan-dahang lumapit si Mateo at mula sa likod ay niyakap niya si Rosa nang may buong pag-iingat. Ipinatong niya ang kanyang baba sa balikat nito at ipinikit ang kanyang mga mata. Ninanamnam ang amoy ng kape at ang amoy ng babaeng mahal niya. Napapagod ka ba? Bulong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pagsuyo. Umiling si Rosa at humilig sa dibdib ng asawa. Hindi, Mateo. Sa totoo lang, pakiramdam ko ay ngayon pa lang ako totoong nabubuhay. Ang bawat pagod ko dito sa kusina ay nagpapaalala sa akin na malaya na tayo, na wala nang kailangang katakutan. Hinarap ni Mateo si Rosa at dahan-dahang hinaplos ang tiyan nito. Salamat, Rosa. Salamat dahil binigyan mo ako ng pagkakataon na maging amang muli. Salamat dahil hindi ka sumuko sa atin. Isang matamis na halik ang idinampi ni Mateo sa noo ni Rosa. Isang halik na may dalang pangako ng habambuhay na pag-aaruga. Ang kanilang kilig ay hindi na yung katulad ng sa mga teenager na puno ng kaba, kundi isang malalim at matatag na init na nanggagaling sa dalawang kaluluwang dumaan sa apoy at nanatiling magkasama. Sa labas, narinig nila ang masayang boses ni Ana. Ang bata ay tumatakbo patungo sa kanila. Bit-bit ang kanyang mga gamit sa paaralan. Nay, Tay, tingnan niyo po ang star ko sa test. Binuhat ni Mateo si Ana at hinalikan ito sa pisngi. Ang galing naman ng prinsesa namin. Sabi ko na nga ba at matalino kagaya ni nanay. Tay, sabi po ni teacher, pwede na raw po akong sumali sa choir. Masayang balita ni Ana. Kakantahin ko po yung paborito nating kanta. Nagkatinginan si Mateo at Rosa. Ang kantang naging tulay nila sa gitna ng bagyo ay naging kanta na ngayon ng kanilang kaligayahan. Wala na ang sakit na kaakibat ng himig na yon, tanging ang tamis na lamang ng pag-alala sa kanilang tagumpay. Samantala, sa kabilang bahagi ng bayan, sa isang tahimik at malinis na pasilidad para sa mga nakatatanda, nakaupo si Don Enrico Alvarez sa isang wheelchair sa tapat ng malaking bintana. Ang kanyang katawan ay nananatiling walang buhay. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan na parang mga tuyong sanga. Ang tanging nagagalaw niya ay ang kanyang mga mata na ngayon ay nakatingin sa malayo. Sa dagat na dati ay pinagharian niya. Walang bumibisita sa kanya kundi si Mateo, na linggo-linggo ay pumupunta upang basahan siya ng balita o simpleng tabihan lamang sa katahimikan. Walang galit sa mga mata ni Mateo tuwing nakikipag-usap sa ama. Tanging habag at pagtanggap. Si Don Enrico ay nakakulong sa sarili niyang katahimikan. Pinapanood ang mundong nagpatuloy nang wala siya. Ang kanyang yaman ay wala ng silbi. Ang kanyang pangalan ay nakalimutan na ng marami. Ang tanging natitira sa kanya ay ang mga alaala ng kanyang mga pagkakamali. Isang parusang mas mabigat pa sa anumang karsel. Sa paglubog ng araw, bumalik ang mag-anak sa kanilang simpleng bahay sa tabi ng dagat. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa isla, naupo sila sa beranda. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa buhanginan ay tila isang uyayi na nagpapatulog sa buong mundo. Mateo! Panimula ni Rosa habang nakatingin sa mga bituin. Naisip ko lang, kung hindi ba nangyari ang lahat ng ito? Kung hindi ba tayo naghirap ng 7 taon, magiging ganito kaya tayo kasaya ngayon. Hinawakan ni Mateo ang kamay ni Rosa at pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Siguro, Rosa, kailangan nating mawala
para mas lalo nating mapahalagahan ang pagkakataong mahanap ang isa't isa. Ang 7 taon na yon ay hindi nawala ng walang saysay. Iyon ang nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa kaba ng ginto, kundi sa init ng yakap ng pamilyang hindi sumuko sa gitna ng unos. Pinatawad mo na ba talaga ang lahat, mahal? Tanong ni Rosa. Tinititigan ang mga mata ng asawa. Oo, Rosa. Dahil ang hindi pagpapatawad ay parang pag-inom ng lason at paghihintay na ang kaaway mo ang mamatay. Malaya na ako dahil pinatawad ko ang ama ko at higit sa lahat dahil pinatawad ko ang sarili ko. At ikaw? Nakahanap ka na ba ng binyen? Ngumiti si Rosa, isang nangiti na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Matagal na, Mateo. Noong gabing niyakap mo kami ni Ana sa gitna ng baha, doon ko nahanap ang aking kapayapaan. Ang tahanan ko ay hindi ang mansyon, hindi ang barong-barong. Ang tahanan ko ay ikaw. Ang kanilang mga anino ay nag-iisa sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang dagat ay tahimik, ang hangin ay banayad, at ang kanilang mga puso ay puno ng pasasalamat. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento ay malinaw. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pagsasama sa ilalim ng maliwanag na araw, kundi ang lakas na manatiling magkahawak kamay habang ang buong mundo ay nilulunod ng dilim. Dahil pagkatapos ng bawat bagyo, laging may pagsikat ng araw para sa mga pusong marunong maghintay at magmahal ng tapat. Dito nagtatapos ang kwento ni Mateo at Rosa, isang kwento ng pagbagsak, pagbangon, at ang walang hanggang kapangyarihan ng pagpapatawad. Ang kanilang mga yapak sa buhanginan ay maaring burahin ng susunod na alon. Ngunit ang kanilang pag-ibig ay mananatiling nakaukit sa bawat hangin na umiihip sa baybayin ng Samar. At sa bawat paghampas ng alon sa pampang, muling isinasalaysay ng dagat ang isang pangakong hindi kailanman mabubura ng panahon. Isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay laging nakakahanap ng daan pabalik sa tahanan. Sa inyong lahat na sumabay sa agos ng kwentong ito, mula sa unang pahina hanggang sa huling yugto. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hindi naging madali ang paghabi sa bawat salita ng kwentong sa lilim ng alon. May mga gabing nanginginig ang aking mga kamay at naninikip ang aking dibdib habang isinusulat ang mga eksena ng matinding sakit at pangungulila. Lalo na noong sandaling kailangang saktan ni Rosa si Mateo sa pamamagitan ng kasinungalingan para lamang sa kaligtasan nito. Ang bawat luhang pumatak sa mga pahinang ito ay hango sa mga totoong damdamin at karanasan ng mga taong patuloy na bumabangon sa kabila ng malulupit na hagupit ng tadhana. Tulad ng isang maliit na liwanag na nagmumula sa parola sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Nawa ay ang kwento ni Mateo at Rosa ay magsilbing mitya ng pag-asa sa inyong mga puso. Ipinapaalala sa atin ng kanilang paglalakbay na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kinang ng ginto o sa taas ng katanyagan, kundi sa lalim ng ating kakayahang magpatawad, magsakripisyo, at muling maniwala sa kabutihan ng kapwa. Ang bawat sugat ay may hilom, at ang bawat dapit hapon ay may kasunod na bagong liwayway. Bago tayo tuluyang magpaalam sa dalampasigan ng Samar, may isang tanong akong nais iwan na magsisilbing binhi sa inyong kaisipan. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Mateo, kaya mo rin bang patawarin ang isang amang nagnakaw ng 7 taon ng iyong kaligayahan? O kung ikaw si Rosa, sapat na ba ang isang tapat na pagsisisi upang burahin ang lahat ng pait at peklat ng nakaraan? Sana ay ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin at damdamin sa ating comment section. Kung ang kwentong ito ay nakahaplos sa inyong kaluluwa, inaanyayahan ko kayong i-like at ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay. Huwag din ninyong kalimutang mag-subscribe upang patuloy tayong magkasama sa marami pang mga kwento ng pag-ibig, paghilom at pag-asa. Hanggang sa muling pagkakataon na tayo ay pagtatagpuin ng ating mga pangarap at mga salita. Ito ang inyong lingkod, nagpapasalamat at nagpapaalam ng may kagalakan sa puso. Ang pag-ibig sa lilim ng alon, isinulat ni Makata ng Samar.